Natapos ang laban at ang 30,000 tagahanga ay umalis ng maayos sa Saitama Super Arena. Dahan-dahan ding naglalakad sina Kaiden at Victoria patungo sa exit. Tinignan ni Kaiden ang oras at nakitang siyam iyay na. Honey, Kane and the others asked us to go to the Scottish bar to hang out. Pupunta ba tayo at maupo sa kanila sandali? Nasa Tokyo sila para magsaya at siyam yes pa lang noon. At saka, hindi pa sapat ang saya ni Kaiden, kaya ayaw na niyang bumalik agad sa hotel. Nag-iisip ngayon si Hailey kung paano makikipagkita kay Jordan, at nagkataon na gusto ni Kaiden na lumabas at tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya nagkunwari lang siyang hindi nasisiyahan. Buntis ako. Paano ako makakapunta sa isang bar? Ngumisi si Kaiden at sinabing, hindi mo kailangang uminom. Ikukuha kita ng fruit juice. Inilibot ni Hailey ang kanyang mga mata at sinabing, hindi, napakalaking paghihirap na panoorin kayong umiinom nang hindi ako nakakainom. Mauna na kayo. Babalik na ako sa hotel para matulog. Medyo sumama ang pakiramdam ni Kaiden sa pag-iwan kay Hailey sa silid ng hotel na mag-isa, kaya sinabi niya, ipapasuri ko ito at babalik ako sa iyo sa hotel pagkatapos. Mabilis na sinabi ni Hailey, hindi, maaari kang magsaya kasama si Kan at ang iba pa. Dahil nasa Tokyo na tayo, huwag mo akong gawing killjoy. Ngumiti si Kaiden at hinalikan si Hailey. Salamat honey, napakaunawa mo. Pagkalabas ng arena, tumawag si Kaiden ng taksi para ihatid siya ni Hailey sa Andaz Hotel, kung saan sila tumutuloy. Sa kabilang banda, tumungo siya sa Scottish bar para uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Sa sandaling ito, si Jordan ay nasa Marangyang kung saan naroon ang Vita Men's Basketball Dream Team. Nakikipag-chat siya sa kanila. Hoy, Jordan, sa tingin mo ba ay malalampasan ni Lebron si Kareem Jabbar at maging pinakamaraming scoring player sa kasaysayan ng NBA? Tanong ni Stephen Curry kay Jordan. Sumimsim si Jordan sa kanyang inumin. Matagal na rin simula noong naging matalik niyang kaibigan ang mga ito. Nakangiting sabi niya, I think kaya niya. Siya ay nasa isang mahusay na estado ngayon. Nakipagkamay si Lebron kay Jordan nang may pasasalamat at sinabing, salamat, pare, kung talagang mangyayari iyon balang araw, dapat kang lumapit at saksihan ang sandaling iyon kasama ako. Ira the way, isama mo rin yang magandang girlfriend mo. Siyempre, isasama ko talaga si Victoria sa laro, nakangiting sabi ni Jordan. Sa sandaling ito, biglang nag-ring ang phone ni Jordan. Nakapagtataka, ito ay isang tawag mula kay Hailey. Kumunot ang noo ni Jordan at nagtaka, bakit siya tumatawag? Hello, sagot ni Jordan. Jordan, dali kang dumating, ang sakit ng tiyan ko. Parang mahina at mahina talaga si Hailey. Nang marinig ni Jordan na sumakit ang tiyan niya, na-tense agad siya dahil buntis siya sa anak niya. Ano bang problema mo? Bakit mo ako tinatawag? Nasaan si Kaiden? Dalhin ka niya sa ospital. Nagsimulang magpanik si Jordan dahil alam niyang si Kaiden ay isang jerk na hindi man lang mahal si Hailey, pati na ang pag-aalaga sa sanggol na dinadala nito. Pagkatapos ng lahat, sila ay kasal, kaya nakikita kung gaano kasakit ang kanyang asawa, dapat niyang ipadala ito sa ospital. Sabi ni Hailey, lumabas siya para uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi ko siya makontak sa telepono ni. Agad na ibinaba ni Jordan ang kanyang baso ng alak at nagtanong, nasaan ka? 15 minuto lang ay nakarating na si Jordan sa kwarto ng Andaz Hotel na tinutuluyan ni Hailey. Halos tumakbo na si Jordan sa kwarto. Bang! 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 Mabilis na kumatok si Jordan sa pinto ng kwarto habang humihingal. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto, ngunit ang nakahuli sa kanyang mga mata ay hindi isang mahinang Hailey na nakahawak sa kanyang tiyan at sumisigaw sa sakit. Sa halip, sinalubong siya ng isang Hailey na nakasuot ng silk nightgown at nakasuot ng magandang makeup sa kanyang mukha. Si Jordan ang bumili sa kanya ng robe na kulay perlas na suot niya. Hindi ko inaasahan na suot niya pa rin ang damit na nakuha ko sa kanya. Medyo nagulat si Jordan. Ito ay pantulog na personal niyang pinili. Si Hailey ay mukhang dalisay at marangal dito. Pagkakita pa lang ni Jordan sa suot niya ay naramdaman niyang para siyang diwata. Noong nagsusumikap sina Jordan at Hailey para sa isang sanggol, halos palaging isinusuot ni Hailey ang damit na ito sa bahay. You're here, mahinang sabi ni Hailey. Pumasok si Jordan at isinara ni Hailey ang pinto.
Maingat na iniskan ni Jordan ang silid at nakitang wala talaga si Kaiden. Kung tutuusin, mali na pumunta si Jordan sa hotel room ni Hailey ng ganun-ganun lang. Ang dahilan ay kasal na si Hailey kay Kaiden. Kwarto nila iyon at tagalabas lang si Jordan. Madali niyang mapukaw ang hinala sa pamamagitan ng pagpasok habang wala ang kanyang asawa. Maaaring maganda si Hailey pero naging asawa na rin siya ng iba ngayon. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jordan. Ngumiti si Hailey at sinabing walang nangyari sa akin. Ayos lang ako. Ayos ka lang? Hindi ka lang ba sumakit ang tiyan? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Tanong ni Jordan. Ngumiti si Hailey at pumasok bago sinabing, gusto lang kitang linlangin na lumapit para samahan ako. Alam ni Hailey na hindi magkasama ngayon sina Jordan at Victoria, kaya ayaw niyang bitawan ang magandang pagkakataong ito. Nang maalala ni Hailey kung paano nagsagawa ng magarbong dunk si Jordan sa harap ng 30,000 tao sa arena kanina, agad niyang inakbayan ang leeg nito dahil sa pagkamangha. Jordan, napakabait mo nang magdunk ka. Namangha ako. 3 taon na kaming kasal. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pwede kang magdunk? Napakasama mo. Umakyat sa mukha niya ang bango ng Chanel perfume niya nang makalapit si Hailey. Galit na itinulak ni Jordan si Hailey at sinabing, Hailey, huwag kang ganyan. Sabi ni Hailey. Bakit? Hindi ka ba okay dito dati? Naisip ni Jordan kung kailan sila ni Hailey na tumawid sa linya nang pumunta siya sa villa para hanapin siya. Sa ibang pagkakataon, ito ay dahil akala ko ay pinagtaksilan ako ni Victoria, kaya hindi ako nagpigil. Pero ang totoo, mali ako kay Victoria. Si Victoria ay napakatapat sa akin, at gayon din ako sa kanya. Hailey, kung lonely ka talaga mag-isa, pwede kang pumunta sa Gigolo Bar. Marami dito. Maraming mga bar sa Tokyo na may mga lalaking escort na espesyal na nagsilbi sa mga kababaihan. Sa Japan, ang mga lalaking escort ay maaaring tumayo sa kalye upang akitin ang mga customer, ngunit ang kanilang mga babaeng katapat ay hindi. Bukod dito, ang mga lalaking escort na ito sa pangkalahatan ay kumikita ng malaking kita, kaya maraming mga lalaking celebrity na nahihirapan sa kanilang mga karera ay kadalasang nagiging mga lalaking escort. Gayunpaman, nagalit si Hailey sa kanyang mga salita. Smack! Sinampal ni Hailey si Jordan sa mukha niya. Jordan, anong klaseng tao ang kinuha mo sa akin? Hiniling ko na makita ka lang dahil kasal tayo noon. Hindi ako babae na pwedeng magkaroon ng kahit sinong lalaki. Sinampal ulit ni Hailey si Jordan. Maliban na lang kung muling ihayag ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya Steele, hinding-hindi siya igagalang ni Hailey. Malamig na sabi ni Jordan, anyway, I won't do anything unfaithful to Victoria again. Aalis na ako. With that, tumalikod na si Jordan at aalis na sana. Gayunpaman, sa oras na ito, may biglang kumatok sa pinto ng silid ng hotel, nakakasara lang. Honey, buksan mo. Parehong napanganga sina Jordan at Hailey sa gulat. Bumalik si Kaiden. Boses ayon ni Kaiden. Takot na takot si Hailey, kaya nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parehong-pareho ang ekspresyon ng mukha niya noong naabutan siya ni Jordan sa isang hotel room kasama si Tyler sa Roxy Hotel. Si Jordan ay maswerte na muling nakakita ng ganoong hitsura sa mukha ni Hailey. Hindi niya maiwasang maalala ang tagpong iyon na kung minsan ay gumising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Gayunpaman, si Jordan ang nakahuli sa kanyang asawang nandaraya sa labas ng silid ng hotel sa huling pagkakataon. This time, nasa loob ng hotel room si Jordan at nasa posisyon ni Tyler. Sumulyap si Jordan kay Hailey, na ngayon ay nakasuot ng manipis na spaghetti strap na pantulog at mukhang maalinsangan. Kung papasok si Kaiden sa mga sandaling ito at makita sina Jordan at Hailey, siguradong isipin niya na may relasyon sila. Natural na naisip din ito ni Hailey, kaya naman nataranta siya. Nang unang matuklasan ni Jordan ang kanyang pakikiapid noon, siya ay medyo nabigla. Gayunpaman, makalipas ang 1 segundo, kumilos siya na parang walang nangyari, at tumalikod at pinagsabihan si Jordan. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Walang paraan na masasaktan niya si Kaiden. Kapag nalaman niyang pinagtaksilan siya nito, hindi siya bibitawan ng mga Huxley. Bukod dito, ang mga Camden ay madadamay din. Mabilis na hinila ni Hailey si Jordan at bumulong, Jordan, bumalik na ang asawa ko. Bilisan mo at humanap ka ng mapagtataguan. Hindi namin ito ipapaliwanag ng malinaw kahit paano namin subukan.
Kung makikita niya tayo ngayon, magkakamali pa rin siya. Nag-aalangan si Jordan kung tutulungan ba siya o hindi. Sa katunayan, dahil nakipag-ugnay si Kaiden kay Hailey habang ikinasal ito kay Jordan, dapat ay binayaran siya nito sa sarili niyang barya. Gayunpaman, kung hindi maintindihan ni Kaiden ang isang relasyon sa pagitan nila ni Hailey, tiyak na sasabihin ni Kaiden kay Victoria ang tungkol dito. Pagdating ng panahon at tinanong siya ni Victoria, ano ang isasagot ni Jordan? Wala nga siyang ginawa kay Hailey ngayon, pero paano ang mga nakaraang pagkikita nila? Hindi makapagsinungaling si Jordan kay Victoria, at kapag nalaman niyang binigo siya nito dahil wala itong tiwala sa kanya, siguradong madudurog ang puso niya. Pakiusap. Nakakaawa ang itsura ni Hailey. Tumango si Jordan. CJ. Hindi niya ito ginagawa para tulungan si Hailey kundi para hindi malungkot si Victoria. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hailey at hinila si Jordan sa kama. Itinuro ang ibaba ng kama, sinabi niya magtago sa ilalim ng kama. Agad na pinabulaanan ni Jordan, hindi ako nagtatago sa ilalim ng iyong kama. Sa opinyon ni Jordan, ito ay isang napakahiyang bagay na gawin. Magtago ka sa closet. Inayos ni Hailey na magtago siya sa closet sa tabi ng kama. Honey, nandyan ka ba? Bulalas muli ni Kaiden mula sa labas. Bilisan mo, pasok ka, bilis. Udyok ni Hailey kay Jordan. Buti na lang at may malaking closet sa presidential suite, kaya madaling nakatago si Jordan dito. Manatili ka sa loob ng aparador, huwag kang gumawa ng kahit isang ingay. Mas makakabuti yon para sa lahat. Muling pinayuhan ni Hailey si Jordan. Nakuha ko. Isinara ni Jordan ang pinto ng aparador at tahimik na nanatili sa loob. Pagkapasok niya sa maliit at madilim na espasyo, naisip ni Jordan ang kanyang sarili sa paghamak, damn it. I'm the esteemed scion of the Steele family. Gayunpaman, nagtatago ako sa aparador ng silid ng hotel ng ibang tao bilang kanyang kasintahan. Speechless talaga ako. Sa sandaling ito, tumakbo na si Hailey sa pinto para buksan ito. Sa sandaling gawin niya, ang inis na si Kaiden ay nagtanong, bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, nakita niya ang suot ni Hailey at nabigla siya. Honey, you look gorgeous. Lalo na ni Hailey ang kanyang sarili para sa pakikipagkita kay Jordan, kaya kahit si Kaiden ay natulala sa kanyang kagandahan, kahit na araw-araw niya itong nakikita. Honey, kailan mo binili itong robe? Bakit hindi kita nakitang suotin noon? Tanong ni Kaiden. Nakatago sa aparador, narinig din ni Jordan ang sinabi ni Kaiden. Palihim niyang naisip, ibinili ko itong pantulog para kay Hailey noon. Nagulat ako na hindi niya ito itinapon at sa halip ay sinusuot niya ito sa harap ni Kaiden Huxley. Medyo nabigla si Jordan. Nauutal na tanong ni Hailey, Honey, bakit ang aga mong bumalik? Guess pa lang, wala ba kayong balak magsaya hanggang hating gabi? Nang hindi man lang nagpapaliwanag, tiningnan ni Kaiden ang ethereal, mala-fairy na si Hailey at binuhat ito sa kanyang mga bisig. Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Natakot si Hailey dahil naglalakad si Kaiden papasok ng kwarto habang nakaakbay. Kung mas malayo sila, mas malapit sila sa Jordan. Naramdaman din ni Jordan na papalapit sa kanya sina Kaiden at Hailey kaya medyo kinabahan siya. Gayunpaman, halatang hindi na malaya ni Kaiden na may ibang lalaki sa silid. Balak lang niyang buhatin si Hailey sa kama. Nang marinig ang ingay, nahulaan na ni Jordan kung ano ang gagawin ni Kaiden. Gayunpaman, itinulak ni Hailey si Kaiden at sinabing, hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit ang aga mong bumalik? Sinabi ni Kaiden, bumalik ako para kumuha ng isang bagay. Pagkasabi noon ay gusto niyang halikan ang mukha ni Hailey. Ano ang kailangan mong makuha? Patuloy na tinulak ni Hailey si Kaiden. Muling sinabi ni Kaiden na may tono ng kalabuan, Enrique. Anong susi? Patuloy na tanong ni Hailey. Sumagot si Kaiden, ang susi sa golf course sa New York Country Club. Alam ni Hailey na madalas maglaro si Kaiden at ang kanyang mga kaibigan sa golf course sa New York Country Club. Anong mga susi? Nagpatuloy si Hailey sa pagsisiyasat. Si Kaiden ay malinaw na nagsimula sa hem at haw. Wala siyang choice kundi, to be honest. May private locker kami doon at nasa akin ang susi nito. Si Kane at ang iba ay uwi na bukas. At may kailangan silang kunin sa locker, kaya bumalik ako para dalhin sa kanya ang susi. Napukaw ang curiosity ni Hailey. Pribadong locker. Anong uri ng mga bagay ang inilalagay mo dito?
Hindi lang si Hailey ang na-curious, maging si Jordan ay nakaramdam din ng kakaiba nang marinig niya ito. Anong uri ng pribadong locker ang mayroon sa isang golf course? Kahit na mayroon, bakit kailangan nilang ibahagi ang isa? Bukod dito, mayroon lamang isang susi, at ito ay pinangangalagaan ng isang tao lamang. Nahulaan ni Jordan na si Kaiden at ang kanyang masasamang kaibigan ay maaaring may ilang mga lihim na itinatago. Sinusubukan niyang gumamit ng wastong paraan upang matanggap ni Kaiden ang nararapat na parusa. Kaya naman, dahan-dahang itinulak ni Jordan ang pinto ng aparador upang sumilip sa isang maliit na puwang upang makita ang ekspresyon ng mukha ni Kaiden. Natuto si Jordan na magbasa ng mga micro-expression para mahinuha niya ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ni Kaiden kung nagsisinungaling siya o hindi. Nauutal na sabi ni Kaiden, ilan lang ito sa mga luxury goods na dinala namin pabalik mula sa buong mundo. Nalaman ni Jordan sa ekspresyon ni Kaiden na nagsisinungaling siya. Mukhang kailangan pang tingnan ang locker nila pagbalik ko. Lihim na nag-isip si Jordan. Sa sandaling ito, natutuwa pa rin siyang natuklasan ang munting sikreto ni Kaiden habang nagtatago sa aparador. Bukod dito, ito ay isang lihim na posibleng makasira sa reputasyon ni Kaiden at maging ng mga Huxley. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nakita niya si Kaiden na pinipilit na halikan si Hailey sa pamamagitan ng siwang ng aparador. Nang makita ang eksenang ito, nakakagulat na naramdaman ni Jordan na malapit na siyang masira. Mag-asawa sina Kaiden at Hailey, kaya natural lang sa kanila na gawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, nararamdaman pa rin ni Jordan na siya ang asawa ni Hailey, at hindi niya kayang panoorin ang kanyang babae na nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Sa kabilang banda, hindi na lumaban si Hailey, marahil ay dahil sa takot na baka mapukaw niya ang pagdududa ni Kaiden kung patuloy siyang lalaban. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng malakas na pagnanasa na itulak ang pinto ng closet at lumakad para sampalin si Kaiden sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinag-isipan niya itong mabuti at napagtanto niyang wala siyang karapatang saktan si Kaiden ngayon. Si Kaiden ang asawa ni Hailey. Wala siyang kinalaman sa akin ngayon. Inaliw ni Jordan ang kanyang sarili sa pagsisikap na pakalmahin ang kanyang galit na puso. Gayunpaman, sa pag-iisip, natanto niya na wala siyang karapatang saktan si Kaiden ngayon. Ang pag-iisip tungkol sa extramarital affairs ni Hailey ay nagpakuyom ng mahigpit si Jordan sa kanyang kamao nang makaramdam siya ng pagnanasang lumabas at sinaktan si Kaiden. Sa kabila nito, muli niyang nilabanan ang udyok. So what kung mag-away tayo? Kapag nalaman ni Victoria na nagtatago ako sa aparador ng kanilang silid sa hotel, anumang paliwanag ay magiging walang saysay. Kaya lang, pinagdaanan ni Jordan ang pinakamahirap na 10 minuto ng kanyang buhay. Makalipas ang 10 minuto. Okay, dapat pumunta ka. Kane and the others are still waiting for you. Hinila ni Hailey ang strap ng kanyang damit at hinikayat si Kaiden na umalis. Pinunasan ni Kaiden ang lipstick sa kanyang bibig bilang kasiyahan at sinabing, sige, alis na ako. Hintayin mo ako. Itutuloy natin kapag nakabalik ako mamayang gabi. Haha, ang tanga, Jordan. Ano bang maganda kay Victoria? Isa lang siyang matandang babae na nasa 30s, ano ang big deal? Hindi siya maikukumpara sa'yo, Hailey. Nang marinig ni Hailey ang panunuya ni Kaiden kay Jordan, nataranta siya dahil nagtatago pa si Jordan sa closet. Okay, dapat pumunta ka na. Tumayo si Hailey at itinulak si Kaiden palabas, sa takot na baka lumabas si Jordan sa closet at masagasaan siya. Pagkaalis lang ni Kaiden ay lumabas si Jordan sa closet. Natuklasan ni Hailey na ang aura ni Jordan ay nagbago ng husto. Siya ay tumingin mahigpit at hindi kapani-paniwalang galit na galit. Tatalikod na sana si Jordan at umalis nang walang sinasabi. Hinila ni Hailey si Jordan at sinabing, hoy, huwag kang magmadaling umalis. Kung aalis ka ngayon, may posibilidad na makita ka ni Kaiden. Maghintay ka lang ng ilang minuto, okay? Umupo si Jordan sa sofa at nanatiling tahimik. Napangiti si Hailey nang makita ang ekspresyon ni Jordan. Jordan, nagsiselos ka ba dahil nakita mo akong nagiging intimate kay Kaiden? Ngumisi si Jordan, nakakatuwa. Bakit naman ako magsiselos? Kasal na kayo ni Kaiden. Maaari kayong maging intimate kahit anong gusto niyo. Kukunin ko na lang ito bilang isang libreng palabas. Natatawang sabi ni Hailey, Deni, nagdedeni ka pa, ha? 3 taon na akong kasal sayo. Siyempre, masasabi ko kung galit ka o hindi. Malinaw na mahal mo pa rin ako, hindi ba?
Habang nagsasalita siya, hinalikan ni Hailey si Jordan. Agad na bumangon si Jordan sa couch at itinulak si Hailey palayo sa panghahamak. "Yuf! Hailey Camden, nakakapanghinayang ka. Hinahalikan mo ako kaagad pagkatapos mong halikan si Kaden Huxley." Galit din si Hailey dahil paulit-ulit siyang nagkusa na maging mabait kay Jordan, ngunit patuloy itong tumatangging suklian. This time mas malala pa. Talagang naiinis siya at naduduwal matapos siyang halikan. Galit na tumahol si Hailey, "Jordan Steele. Isa ka lang courier deliverer na linta sa girlfriend niya. Sino ka para hamakin ako? Hiniwalayan kita dahil mahirap ka at itinakwil ka ng pamilya mo. Pinakasalan ko si Kaden dahil mas mayaman siya sa'yo. Pero paano ka? Kasama mo si Victoria dahil mayaman din siya, di ba? Noon, nag-freeload ka sa akin bilang live-in husband ko, tapos ngayon, ganoon din ang ginagawa mo kay Victoria. May balak ka rin bang maging live-in husband niya?" Si Jordan ay na-provoke ni Hailey. He retorted, "Yun ang balak kong gawin. Gusto ko ang pagiging freeloader at isa akong walang pera. Gusto ko maging live-in husband. Ganyan ako kawalang kwenta. Mas mabuting wala ka nang nararamdaman sa akin habang buhay. Dahil pareho kaming magkasama ng aming mga kasalukuyang partner, dahil sa pera, tingnan natin kung kaninong relasyon ang maaaring magtagal." Pagkatapos sabihin yon, si Jordan ay sobrang galit na umalis siya kaagad sa silid ng hotel. Gusto niyang harapin si Kaden at maghiganti kay Hailey. Gusto niyang mawala ang Breezy Express ng Huxleys sa lokal na industriya ng logistic. Sa susunod na mga araw, napanood nina Jordan at Victoria ang mga laro sa Olympic na iba sa sina Hailey at Kaden. Ilang beses silang nabangga sa isa't isa. Gayunpaman, hindi alam ni Victoria o Kaden ang nangyari sa pagitan nina Jordan at Hailey ng gabing iyon. Ito ay halos katapusan ng Agosto, at sina Jordan at Victoria ay sumakay ng eroplano pabalik sa New York makalipas ang mahigit 10 araw. Hindi sila nag-iisa sa paglalakbay pabalik. Sa halip, nagdala sila ng 1,000 babaeng walang asawa mula sa Japan. Gumastos ng malaking halaga ang Perry Express sa pagtulong sa kanila na mag-apply para sa mga visa, tirahan, English lessons, bike lessons, at kanilang sahod. Sa lalong madaling panahon, ang hindi kapani-paniwalang mataas na budget at kapangyarihan sa paggastos ng Perry Express ay mabigla sa industriya ng negosyo ng bansa. Lumipas ang 1 buwan ng pagsasanay at Oktubre na. Sa isang maaraw na hapon, isang geek na nakatira sa isang ordinaryong kapitbahayan ang nag-order ng isang bagay sa kanyang telepono gamit ang mga serbisyo ng courier ng Perry Express na mas mura kaysa karaniwan. Ito rin ang kanyang go-to logistics company. Maya-maya, nakarinig siya ng katok sa pinto. Binuksan ng lalaki ang pinto, nagulat na lang siya nang makita ang isang napakagandang babae na nakakimono. "Hello, sir, konnichiwa." Nakikilala niya ang Japanese accent nito. Nakasuot siya ng custom-made kimono-style suit at magalang na binabati siya ng nakayuko. Well, ito ay isang karaniwang ugali upang yumuko sa iba sa Japan. Na medyo nagulat at nambobola ang homebody. Nahiyang yumuko siya at sinabing, "Miss, anong ginagawa mo dito? Mali ba ang pinuntahan mo?" Ang homebody ay kakaunti ang mga babaeng kakilala sa bansa, pabayaan ang mga magagandang babae mula sa ibang bansa. Sumagot ang Japanese girl sa medyo matatas na English, "I'm ni courier from Perry Express." "Sir, kailangan mo bang magpadala ng parcel?" Natigilan ang lalaki. "Anong nangyayari? Bakit ang courier ng Perry Express ay isang napakarilag na babae sa isang kimono?" Nahihiyang sagot ng lalaki. Ang babaeng hapon ay walang malawak na repertoire ng mga salitang Ingles, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya sa paggawa ng kanyang trabaho. Inilabas niya ang kanyang telepono at pasimpleng iniskan ito sa address na ibinigay sa kanya ng lalaki, pagkatapos ay otomatikong ipinakita ng API ang eksaktong address at numero ng telepono. Pagkatapos, inilagay ng Japanese girl sa courier envelope ang bagay na gustong ipadala ng lalaki. She then asked politely, "Salamat sa pagsuporta sa Perry Express, sir. Gusto mo bang malaman ang higit patungkol sa swimming at yelin?" Natigilan ang homebody. Damn it, nagpo-promote din ba ang mga courier deliverer ng Gilade membership ngayon? Mabilis na sumagot ang may bahay. Sayang lang ang kakayahan nila kung ang trabaho lang nila ay maging courier.
Sa kanilang kagandahan, magiging walang kahirap-hirap na kumbinsihin ang mga customer na bilhin ang mga produktong kanilang pino-promote. Sa pamamagitan ng malaking data, ang Peri Express ay nagkaroon ng impormasyon tungkol sa mga personal na kagustuhan ng bawat customer, kaya sila ay magrerekomenda ng mga kalakal na angkop para sa kanila ayon sa kanilang pagkonsumo. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga customer na lalaki ay irerekomenda ng mga membership sa UA. Sa kaibahan, ang mga babaeng customer ay bibigyan ng mga rekomendasyon sa mga produktong Japanese skincare. Ang mga Elaine at beauty at skincare brand na ito ay nakipagtulungan din sa Peri Express na malaki ang kikitain sa partnership. Ang ilang mga tao ay maaaring makaramdam na ang mga dayuhang babae ay mahihirapang isulong ang mga produkto at serbisyong ito sa mga lokal dahil sa hadlang sa wika. Bukod dito, isang buwan pa lang sila sa VIA, at imposibleng maging matata sila sa English kahit na kumuha sila ng English lessons 24 hours a day. Gayunpaman, sa panahong ito, ang hadlang sa wika ay hindi na isang malaking problema. Kinailangan lang nilang mag-download ng online na API sa pagsasalin sa kanilang mga smartphone, otomatikong isinasalin ang lahat ng sinabi nila mula sa Japanese patungo sa English at vice versa. Mayroong maraming iba pang mga pares ng wika, at halos maisasalin ng API ang anumang wika. Ang Homebody ay nag-sign up para sa isang $800 na isang taong membership sa UA nang walang anumang pag-aatubili. Ang Japanese courier ay nakakuha ng $100 sa komisyon, na mas mataas kaysa sa $2 na gagawin niya para sa bawat parsela na kanyang ihahatid. Salamat! Nais ko sa iyo ng mabuting kalusugan at isang masayang buhay. Tuwang-tuwang gumawa ng 70° bow ang dalagang hapon upang pasalamatan ang Homebody. Natuwa rin siya. Malaki ang kinita niya mula sa mga stream ng laro, ngunit kadalasan ay hindi siya nag-abala sa pagbibihis dahil siya ay isang geek. Bihira din siyang magsalita. Minsan, pumupunta siya sa mall para mamili, pero madalas hindi siya pinapansin ng mga katulong sa tindahan ng damit. Kung minsan, gumagastos siya ng maraming pera na nauwi sa galit. Siya ay bihirang tratuhin ng may labis na paggalang. May umuko talaga sa kanya para magpasalamat sa kanyang pagbili. Ang mga saloobin sa paglilingkod ng mga babaeng Hapones ay mas mahusay kaysa sa mga kawani ng lokal na serbisyo dito. Sa Cloud9, mabilis na binuksan ng Homebody ang translation API na kaka-download niya lang at sinabing, "Miss, pwede ba kitang bilhan ng inumin bago ka umalis?" Isinalin ng API ang kanyang mga salita sa Japanese, at yumuko muli ang ginang pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. "Salamat sa imbitasyon, sir. Gusto ko iyan." Natuwa ang Jik at nauwi sa palitan ng numero ang dalawa. Pagkatapos, sinimulan agad ng Jik ang kanyang stream. Sinabi niya sa ilang libong tao na nanonood sa kanyang stream, "Damn. Taimtim kong inihandog sa lahat, Peri Express. Japanese lady talaga ang courier ng Peri Express na pumunta sa lugar ko ngayon. Ngayon lang, siya mismo ang pumunta sa aking pintuan para tulungan akong magpadala ng parsela. Siya ay napakarilad. Medyo kamukha niya si Mina Fuji. Dapat gamitin niyong lahat ang Peri Express sa halip na Breezy Express sa hinaharap." Gayunpaman, ang mga manonood ng stream ay hindi pa rin lubos na kumbinsido at medyo nag-aalinlangan sa sandaling ito. "Streamer, magkano ang perang ibinayad sa iyo ng Peri Express para mag-advertise para sa kanila? Babayaran ka ng Breezy Express ng triple sa halagang iyon. Nagyayabang ka siguro, ha? Paano magiging Japanese lady ang naghatid? Gumising ka. Tumigil ka sa panaginip." Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi mabilang na mga tao na tumatangkilik sa Peri Express ang nakatagpo ng mga Japanese courier. Kumalat ang balita tungkol dito, at hindi nagtagal, napunta ang usapin sa mga headline at listahan ng mga trending na paksa. Nag-hire ng mga Japanese courier ang Peri Express. Sa sandaling naging trending topic ang usaping ito, nagkagulo ang lahat sa Twitter. Crap talaga. Nag-hire talaga sila ng foreign beauty bilang courier. Gusto kong mag-order agad. Astig, paano nagkaroon ng ganoong ideya ang Peri Express? Hahaha, ito ay isang malaking incentive para sa amin. Talagang sinusuportahan ko ito. Sa New York lang ba nagtatrabaho ang mga napakagandang Japanese deliverer na ito? Ito ay hindi patas. Kailan sila pupunta sa ISE? Maaari mo bang ipamahagi ang ilang daan kay Orlando? Talagang tatangkilikin ko lang ang Peri Express at hindi ang anumang iba pang kumpanya ng courier. Petisyon para sa Peri Express na dalhin ang mga babaeng Hapons na ito sa Houston.
Sa sandaling ito, tinatalakay din ng mga senior executive ng Breezy Express ang bagay na ito. Sa loob ng meeting room, nag-uusap din ang ilang makabuluhang shareholders. Mr. Huxley, nag-recruit si Perry Express ng 1,000 kabataang babae mula sa Japan at sinanay sila sa Ingalls. Nakipagtulungan din sila sa maraming lokal na event at beauty salon. Ang bagong batang presidente ng Perry Express ay medyo agresibo. Sabi ng isang shareholder ng Breezy Express na may kaunting pagkabalisa. Si Arthur Huxley ay nanatili sa halip na binubuo. Matagal ko nang alam ang bagay na ito. Isa lang itong stunt para matuwa ang mga tao. Ang dalagang ito na nasa 20s ay walang alam sa negosyo. Masyadong mataas ang halaga ng pag-hire ng isang Japanese courier, at ang 1,000 sa kanila ay hindi man lang masakop ang New York City, lalo pa ang buong bansa. Huwag kang mag-alala, sigurado akong maubusan sila ng pera sa lalong madaling panahon, at ang mga babaeng Hapons na ito ay uwi din. Kaya lang, lumipas pa ang 2 linggo. Parami ang nalaman na ang Perry Express ay nag-recruit ng mga Japanese na babae. Halos lahat ng mga lalaking customer sa New York City ay pinili ang Perry Express sa halip na ang Breezy Express. Ginawa nila ito para lang makapagsalita ng ilang salita sa mga babaeng Hapons. Biglang naging trending topic ang isang balita. Game streamer ikinasal sa Japanese Perry Express courier deliverer. Pinakasalan ng Jiki game streamer ang Japanese courier deliverer na 2 linggo pa lang niyang kilala. Medyo sikat ang game streamer na ito, kaya mabilis na naging viral ang balita ng kanyang kasal. Damn it! Napakaswerte ng streamer na ito. Napakadali niyang nakakuha ng asawang Hapons. Inggit na inggit ako na gusto kong sakalin ang tanga sa tabi ko. Alam ko ang streamer na yon, ini-stream niya ang kanyang gameplay ng CS, at kumikita siya ng ilang libong dolyar bawat buwan na hindi pa sapat para makabili ng bahay sa New York City. Payag ba siyang pakasalan ang babaeng Hapon na yon kahit na hindi niya kayang bumili ng bahay? Sa tingin mo ba materialistic ang Japanese girl na yon, gaya ng karamihan sa mga babae dito na humihiling na magkaroon ka ng sarili mong lugar bago siya pumayag na pakasalan ka? Ang babaeng Hapon ay walang pakialam sa bagay na yon. Narinig ko na nahulog siya sa kanya pagkatapos niyang mag-sign up para sa isang $800 membership. Ano? Seryoso? Nagawa niyang makakuha ng babae sa ginawa niya lang. Kaya ko rin yan. Petisyon para sa Perry Express na dalhin ang mga babaeng Hapons na ito sa Houston. Orlando din. Nagkagulo ang mga lalaki. Marami sa kanila ay backup lover, at ang ilan ay karaniwang ginagamit lamang ng mga babaeng nagustuhan nila. Wala man lang number ng mga crush nila. Biglang lumitaw sa bansa ang isang grupo ng mga babaeng Hapons na mas palakaibigan at maamo. Lahat sila naakit. Maging ang isang Indian news reporter ay dumating sa New York City upang interviewin si Perry Express. Si Victoria ay tumatanggap ng panayam sa opisina ng Deputy President. Miss Clark, napansin namin na ang iyong kumpanya ay kumuha ng mga Japanese na babae bilang mga courier kamakailan na nagdulot ng mainit na talakayan sa mga netizens ng bansa, lalo na sa mga lalaki. Ang isa sa iyong mga courier ay nakapag-asawa pa nga ng isang lokal na streamer. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ka kumuha ng mga Japanese na babae para maging courier? Nakasuot ng itim na business suit, tila dominante si Victoria. Hindi nagmamadaling sinabi ni Victoria, actually, hindi lang nag-recruit ng Japanese girls ang Perry Express, kundi nag-recruit din kami ng mga babae mula sa Russia at Ukraine. Sa kasalukuyan, nakapag-recruit na tayo ng 1,000 single na babae na ngayon ay sumasailalim sa pagsasanay. Magsisimula na silang magtrabaho. Nagulat ang reporter. Ganun ba? Saang lungsod mo sila papapasukan? Magiging New York City din ba ito? Sa pagkakaalam ko, ang mga mamamayan ng maraming iba pang mga lungsod ay mahigpit na humiling sa iyo na ipadala ang mga courier sa ibang mga lungsod. Ngumiti si Victoria at sinabing, magsasagawa kami ng online poll para makita kung aling lungsod ang may mas malaking demand. O di kaya ay itatalaga natin ang mga babae ayon sa dami ng benta natin sa bawat lungsod. Uunahin namin ang mga lungsod kung saan ang aming mga serbisyo ay higit na ginagamit. Patuloy na tanong ng reporter, bakit kailangan mong mag-recruit ng mga babae mula sa ibang bansa? Napakamahal niyan, di ba? Kung ang iyong kumpanya ay nagnanais na mag-recruit ng higit pang mga babaeng courier, hindi ba ang mga lokal na kababaihan sa ating bansa ay nakakatugon sa mga kinakailangan? Sumagot si Victoria,
kami ay nagre-recruit ng mga lokal na kababaihan upang magtrabaho bilang mga courier, ngunit karamihan sa kanila ay hindi gustong magtrabaho sa isang napakahirap na trabaho sa ilalim ng araw. Nagtanong ang reporter, kamakailan, ang presyo ng pagbabahagi ng Perry Express ay patuloy na tumataas, at ang ilang mga tao ay nagsasabi na ikaw ay naglalayong maging ang nangungunang balyena ng industriya ng courier, tama ba? Victoria at nagbigay ng positibong sagot. Sa parehong araw, nag-post ang Perry Express ng poll sa Twitter, saang lungsod pupunta ang 1,000 magagandang courier na ito mula sa Ukraine. Tila lahat na baliw ang mga netizens ng bawat lungsod habang patuloy silang nagsisikap na makakuha ng boto para sa kani-kanilang lungsod. Pagkatapos bumoto, ang mga lalaki ay agad na magte-text sa kanilang mga kaibigan sa kanilang mga chat sa grupo o tumawag sa kanilang matalik na kaibigan at hihilingin sa kanila na bumoto din. Sa loob ng isang araw, halos lahat ng tao sa bawat pangunahing lungsod ay alam na ang tungkol sa bagay na ito. Nagkamit ng libreng publisidad ang Perry Express nang hindi kinakailangang gumastos ng kahit 1 sentimo. Pagkaraan, naglabas ng pahayag ang Perry Express na nagsasabi na ang alinmang lungsod kung saan ang mga serbisyo ng Perry Express ang pinakamaraming ginamit ay bibigyan ng prioridad. Ang mga lalaki ay lalo pang nagalit pagkatapos ng balitang ilabas. Sinabi nila sa lahat ng kanilang kakilala na ihinto ang pagtangkilik sa iba pang mga courier at gamitin lamang ang mga serbisyo ng Perry Express hanggat maaari. Ang ilan ay umabot pa sa pag-sue ng mga courier mula sa Breezy Express o iba pang kumpanya ng courier. Ang iba ay nag-post ng mga slogan na nagsasabing boycott Breezy Express, yakapin ang Perry Express, lahat para sa mga babaeng Ukrainian, kahit saan. Ang mga slogan na ito ay naipost sa mga subway at shopping mall. Ang lahat ay aktibong nagpo-promote para sa kapakanan ng pagtaas ng market share ng Perry Express sa kanilang lungsod. Sa opisina ng presidente ng Breezy Express sa New York, pumasok ang Deputy President ng Breezy Express at sinabing, Mr. Huxley, may na-crop na naman. Ang isa sa aming mga bodega sa Orlando ay nasunog, at marami sa aming mga courier ang huminto upang sumali sa Perry Express. Si Arthur ay mukhang malungkot at nag-aalala dahil sa huli ay hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay bubuo sa puntong ito. Nagpatuloy ang Deputy President, nitong nakaraang linggo, ang market share ng aming kumpanya sa mahigit 100 lungsod sa buong bansa ay mabilis na bumagsak at bumaba sa ilalim ng Perry Express. Ganap na kaming natalo, lalo na sa first tier at second tier na mga lungsod. Mas mabilis na kumalat ang balita sa first tier at second tier na mga lungsod. Kaya may mas mataas na pagkakataon na ang mga babae ay pumunta sa kanilang mga lungsod. Kaya naman, ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyon ay mas masipag din. Tinampal ni Arthur ang kanyang noo at sinabing, bad news, bad news. Bukod pa sa pagkawala ng market share, kahit na ang National News Channel at iba pang opisyal na platform ng media ay nag-ulat ng diskarte ni Perry Express at pinupuri sila. Iyon ang pinakaalala ko. Naguguluhan din ang Deputy President. Bakit sinusuportahan sila ng mga opisyal na platform ng media? Sabi ni Arthur, hindi mo ba nakita ang balita? Mayroong 30 araw na panahon ng paglamig pagkatapos maisampa ang aplikasyon para sa diborsyo. Ang mga kabataan sa ating bansa ay mas pinipiling hindi magpakasal ngayon, at kahit na sila ay kasal na, sila ay may posibilidad na maghiwalay. Ito ay seryosong nakakaapekto sa social security at ang personal na index ng kaligayahan. Ang lakas paggawa ay bumababa din taon-taon. Ang mga dayuhang babaeng courier na nagtatrabaho para sa Perry Express ay madalas na napapabalitang nagpakasal sa mga lalaking Amerikano. Malaki ang maitutulong nito sa mga problema sa pag-aasawa na kinakaharap ng mga lalaki sa ating bansa. Masyado pang bata ang presidente nila, si Audrey. Hindi ko in-expect na sobrang kahanga-hanga niya. Sa wakas, alam ko na kung bakit niya ito ginagawa. Bumuntong hininga ng may damdamin ang Deputy President at nagtanong, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Arthur, maaari silang kumuha ng mga dayuhang babae para magtrabaho para sa kanila, pero kaya rin natin, di ba? Ipadala ang aking mensahe at sabihin sa lahat na maglibot sa mundo at manghuli ng ilang magagandang babae na handang magpakasal sa mga lalaking Amerikano. Dapat tayong mag-recruit ng higit pa sa Perry Express. Makalipas ang ilang araw sa Houston, si Russell ay nakaupo sa kanyang opisina at nagbabrowse sa mga balita sa kanyang MacBook Pro. Nagkataon siyang nag-anunsyo ng Breezy Express na kumuha ng batch ng mga babaeng courier mula sa ibang bansa.
Ang Breezy Express at ang iba pang kumpanya ng courier ay sunod-sunod na naglabas ng balita na kumuha sila ng mga dayuhang babae para magtrabaho bilang kanilang mga courier. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Russell at humagulgol. Ito lang ang ginagawa ni Jordan. Sinabi ni Jordan kay Russell sa yacht ni Gates 2 buwan na ang nakakaraan na lulutasin niya ang issue ng mga lalaking Amerikano na nahaharap sa mga problema sa pag-aasawa at babaguhin ang posisyon ng mga mayayabang na babae. Talagang ginawa niya ito ngayong araw. Hindi mabilang na dayuhang single na babae ang ipinadala sa VS at marami ang nagpakasal sa mga lokal na lalaki. Nakakatakot na lalaki. Alam na ni Russell na si Audrey, ang kasalukuyang presidente ng Perry Express, ay isang steal. Sa panahong ito, hiniling ni Russell sa isang kaibigan na siya satin ang background ng pamilya ni Jordan sa England. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang pamilyang ito ay masyadong misteryoso. Sa makatuwid, hindi pa siya nakakakuha ng mas tiyak na impormasyon sa ngayon. Halimbawa, hindi niya alam kung gaano katanda si Audrey, kung ano ang katayuan niya sa pamilya, at kung pareho ba siya ng ina ni Jordan o hindi. Agad na kinuha ni Russell ang phone niya at dinyal ang number ni Arthur. Arthur, I saw the news that you've also 1,000 single women from abroad. Isa itong bitag na ginawa ng isang tao, at tinutulungan mo siya, sabi ni Russell. Ang pangwakas na layunin ng Jordan ay makakuha ng maraming dayuhang kababaihan na pumunta sa VIA hanggat maaari. Kung aasa lamang siya sa kanyang sariling pagsisikap na gawin ito ay magiging masyadong magastos. Sa tulong ng Breezy Express at iba pang kumpanya, mangangailangan ito ng mas kaunting pagsisikap. Tanong ni Arthur, sa tingin mo, kaninong bitag ito? Sagot ni Russell, boyfriend ni Victoria Clark, si Jordan Steele. Siya ay mula sa parehong pamilya ni Audrey, ang kasalukuyang presidente ng Perry Express. I'm guessing na si Jordan ang nasa likod ng lahat ng ginagawa ni Perry Express lately. Napabuntong hininga si Arthur at sinabing, regardless of his trap or not, we have to copy him. Alam mo ba kung gaano kalaki ang presyo ng share ng Breezy Express na bumagsak sa nakaraang buwan? May importante akong gagawin. Mag-chat ulit tayo sa ibang araw. Matapos ibaba ang tawag, nanatiling nakatulala si Russell ng mahigit 10 segundo. Talagang unpredictable si Jordan Steele. Mas mabuting hindi ko na lang siya i-provoke. Mukhang kailangan ko ng sumuko kay Victoria. Si Russell ay isang maingat na negosyante. Hindi naging madali para sa kanya na umunlad mula sa isang live-in na asawa hanggang sa bilyonaryo na siya ngayon. Bago makakuha ng malinaw na ideya sa profile ni Jordan, tiyak na hindi siya maglalakas loob na i-provoke si Jordan ng madali o agawin ang kanyang babae. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang magsisi na isuko si Victoria. Sa pagkakataong ito, nagring ang telepono ni Russell. Ito ay isang tawag mula sa kanyang kaibigan, si Don, na malayo sa England. Mabilis na kinuha ni Russell. Napabulalas ang nasa kabilang linya, Russell, nalaman ko na kung sino ang ama ni Jordan. Sa Shook Restaurant sa ikalimang palapag ng Peace Hotel. Ito ay isang Renaissance-style restaurant na umiral ng higit sa 100 taon. Sa isang semi-open booth, sina Jordan, Victoria, at Audrey ay nagkakaroon ng piging ng mga talaba, muffin, klasikong itlog na Benedict, at iba pang masasarap na pagkain. Masayang nagkukwentuhan sila habang nasasarapan sa pagkain. Si Victoria ang nagyaya kay Audrey na kumain ngayon dahil gusto niyang mas madalas silang magkita ni Audrey kay Jordan para magkaroon sila ng cordial relationship. Pagkatapos ng lahat, si Victoria na ngayon ang kanang kamay ni Audrey na lubos na pinagkatiwalaan ng huli. Sa opisina, ang kanyang katayuan ay higit na mataas kaysa sa iba pang mga deputy president. Siyempre, palakaibigan si Audrey kay Victoria dahil posibleng maging hipag niya si Victoria. Nang kumakain si Victoria, nakatanggap siya ng tawag sa telepono kaya lumabas siya ng silid. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakapagbulungan na sina Jordan at Audrey sa isa't isa. Jordan, kumusta ako kamakailan? Napagsilbihan ko naman ng maayos ang magiging hipag ko, di ba? Si Audrey ay parang sinusubukang humingi ng premyo. Hawak ang kanyang tinidor at kutsilyo, nakangiting sumagot si Jordan, hindi naman masama. Ipinatong ni Audrey ang kanyang baba sa kanyang kamay at tumingin kay Jordan. Sa tingin mo ba ay nagpapakita ng favoritism si Lolo sa mga lalaki? Ipinadala kanya upang magsanay sa larangan ng digmaan at maging isang live-in na asawa. Gaano nga ba yon kapanapanabik at kawili-wili? Tingnan mo kami ng mga kapatid ko. Ang gagawin lang namin ay pumasok sa paaralan,
at pagkatapos ng graduation, kailangan naming simulan ang aming mga pagsubok sa negosyo. Ngayon, hinihimok na rin kaming magpakasal. Ang boring. Napangiti si Jordan, alam niyang adventurous na babae si Audrey. Hindi mo malalaman kung gaano kahirap ang larangan ng digmaan at mga karanasan ng live-in na asawa. Life has been a torment the past few years, sabi ni Jordan sabay buntong hininga. Maingat na tanong ni Audrey, nabalitaan ko na ginawa kang cuckold. Totoo ba yun? Smack! Agad na inihampas ni Jordan ang kanyang kutsilyo at tinidor sa mesa. Napakasungit mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Humalakhak si Audrey sabay takip ng kamay sa bibig at mabilis na humingi ng tawad. Hindi niya naawa ang kapatid dahil alam niyang napakaraming babae ang mapagpipilian nito. Pakiramdam niya ay nakakaawa ang babaeng nagtaksil sa kanyang kapatid dahil nawalan siya ng pagkakataong magpakasal sa pinakamataas na pamilya na may pinakamaraming mapagkukunan. Sinong nagsabi sa'yo nito? Si Butler Frank ba? O si Lolo, tanong ni Jordan. Humigop ng red wine si Audrey at sinabing si Jemmy pala. Jemmy? Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi ako makalusot. Biglang may naalala si Jordan at nagtanong siya, Hoy, Audrey, alam mo ba na may manliligaw at anak na babae si Jemmy na nakatira sa New York? Oh my God, seryoso ka ba? Nagulat din si Audrey. Tumango si Jordan. Walang paraan na masabi niya ito sa mga tagalabas, ngunit kapatid niya si Audrey, kaya walang hindi niya masabi sa kanya. Sabi ni Jordan, nagpunta ako sa isang cave dati para kunin ang mga susi ng isang villa na iniwan sa akin ni Jemmy. May nakita akong napakagandang babae doon at masasabi kong babae siya ni Jemmy. Siya ay kasing ganda ng aking dating asawa, si Hailey. At ang batang babae ay talagang maganda din dapat ay minana niya ang mahuhusay na gen ng pamilya Steele. Sigurado ako dyan. Tumawa si Audrey at napabulalas, haha, babalik ako kinabukasan. Talagang sasabihin ko kay Lolo na si Jemmy ay may anak na hindi lehitimong anak sa New York na inilihim niya. Haha, siguradong gagantimpalaan ako ni Lolo. Biglang nagtanong si Jordan na nagtataka, babalik ka kinabukasan. Noon lang naging seryoso si Audrey at sumagot siya, sasabihin ko sana sa iyo ang tungkol dito. Ibibigay ko kay Victoria bukas ang posisyon bilang presidente ng Perry Express. Dumating si Audrey sa New York City upang gampanan ang papel ng presidente ng Perry Express dahil kailangan niyang kumilos bilang buffer para kay Victoria upang tuluyang maging presidente. 2 buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya hanggang ngayon. Kahit na gumastos siya ng higit sa $2 bilyong, nagawa niyang itaas ang presyo ng stock ng Perry Express sa 12 ng bilyon. Sa kasalukuyan, ang Perry Express ay nasa parehong antas na ng Breezy Express. Kaya naman, natapos na niya ang kanyang misyon, at oras na para ibigay niya ang kanyang posisyon kay Victoria. Alam ni Jordan na kailangan pa niyang patakbuhin ang iba pa niyang kumpanya sa VE, at iba pang mga lungsod sa VS na siya talaga ang mainstay niya. Kaya naman, hindi niya hiniling na manatili siya. Sa halip, sinabi niya, sige, hindi kita yayain mag-isa bago ka umalis. Magpapaalam lang ako sa'yo dito. Salamat, Jordan. Tunay nga, higit mong pinahahalagahan ang ating relasyon bilang magkapatid. Lene. Nakipag-clink si Audrey sa salamin kay Jordan, pero halatang kabaligtaran ang sinasabi niya, dahilan para mapahiya si Jordan saglit. Nakikisabay pa siya sa ginagawa ngayon sa harap ni Victoria, kaya natural na hindi siya makalapit kay Audrey. Wala pang 2 minuto, tapos na si Victoria sa kanyang tawag sa telepono at bumalik na siya sa kwarto. Sinabi niya kay Audrey, Miss Audrey, natatakot ako na kailangan nating bumalik sa opisina. Ang editor-in-chief ng sikat na Japanese magazine na East Ocean Economics ay dumating sa aming opisina at humiling na gumawa ng isang eksklusibong panayam sa amin. Sinulyapan ni Audrey ang mga pagkaing nasa mesa, na halos hindi pa nakakain, at sinabing, Victoria, bumalik ka ng mag-isa. Ipagpatuloy ko ang pagkain kasama ang boyfriend mo dito. Napakaraming pagkain ang in-order namin, sayang naman kung hindi maubos lahat. Si Victoria ang palaging namamahala sa pagtanggap ng mga panayam dahil bihirang lumabas si Audrey sa media. Gayunpaman, nag-alinlangan si Victoria. Nag-aalala siyang baka mag-away na naman ang dalawa pagkatapos niyang umalis. Jordan, bakit hindi mo ako ihatid pabalik sa opisina at hayaan si Miss Audrey na mag-isa sa pagkain? Tanong ni Victoria. Nagmamadaling sabi ni Audrey, uy, wag ka na, ang daming pagkain.
Paano ko kaya tatapusin ang lahat ng ito ng mag-isa? Saka nakainom ng alak ang boyfriend mo, hindi siya marunong magmaneho. Hindi ba ako nagtalaga ng super sayo? Ang pangalan niya ay Tim, tama ba? Hindi ka ba niya hinihintay sa labas? Umiling si Victoria at sinabing, masyadong madaldal at isip bata si Tim. Paalisin ko na sana siya. Masasabi ni Jordan na nag-aalala si Victoria, kaya sinabi niyang, huwag kang mag-alala, hindi ako makikipagtalo sa amo mo. Aalis ako pagkatapos makipag-inuman sa kanya. Sige na. Sa wakas ay magiging kalmado na si Victoria pagkatapos makuha ang katiyakan ni Jordan. Pagkaalis ni Victoria, nagsimulang magsalita si Audrey ng may katuwaan. Haha, nagkataon na wala na ang girlfriend mo. Ilabas mo ako para magsaya pagkatapos kumain. Biglang naalala ni Jordan ang panahong naglalaro silang dalawa sa England. Noong panahong iyon, pinaglalaruan siya ni Audrey at ang dalawa pa nilang kapatid. Pagkatapos ng ilang pag-isip, nagtanong si Jordan, gusto mo bang puntahan ang manliligaw ni Jemmy? Yung nasa cave. Interesado rin si Audrey. Pero parang excited ka talaga. Bet ikaw ang gustong makakita sa kanya, ha? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Babae siya ni Jemmy, huwag kang maglokohan, mabilis na tanggi ni Jordan. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na siya ay talagang napakarilad. Hindi niya siya makakalimutan. Haha, tumigil ka nga sa pagkain. Tara na. Agad namang hinawakan ni Audrey ang braso ni Jordan at naghanda ng umalis. Panay ang paghampas ni Jordan sa maliit na kamay ni Audrey. Putulin mo, baka makita tayo ng iba. Umalis na ang future sister-in-law ko. Bakit nag-aalala ka pa rin? Hindi nasisiyahan si Audrey na kailangan niyang magpanggap na hindi niya kilala si Jordan nang magkaroon sila ng pagkakataong magkita. Sabi ni Jordan, maraming tao sa New York ang nakakakilala sa amin ni Victoria. Ang aking dating asawa, si Hailey Camden, ay nasa New York na rin. Kung nakikita niya akong nakikipag-ugnayan sa ibang babae, siguradong istorbo niya ako. Hailey Camden. Gusto ko talagang makita kung gaano siya kaganda, sabi ni Audrey na may pagkamausisa. Sa paalala ni Hailey, sinabi ni Jordan, buntis na siya ngayon at napakalaki ng baby bump niya. Walang masyadong makita. Kung gusto mong makakita ng magandang babae, punta tayo sa Calf Nostalgia. Ang babaeng iyon ay mas maganda kaysa kay Hailey. Nostalgia ng Calf. Bakit tinawag itong Calf Nostalgia? Naguguluhan si Audrey. May kinalaman kaya ito kay Jemmy o sa kanyang anak na babae? Umiling si Jordan at sinabing, hindi ko alam. Maaari mo siyang tanungin kapag nakarating na tayo. Bumaba silang dalawa at lumabas ng Peace Hotel Art Center. Nang nasa entrance na sila, nalaman nilang papasok na si Victoria sa kanyang sasakyan, kaya huminto sila para hintayin ang pag-alis ng sasakyan ni Victoria bago naglakad. Nakita ni Jordan ang isang binata na nasa 20s na bumaba sa driver's seat bago mabilis na tumakbo papunta sa backseat ng kotse at pinagbuksan ng pinto si Victoria. Mayroon siyang nakakapangiwi na ngiti sa kanyang mukha. Si Victoria ang deputy president ng kumpanya, kaya syempre, masisiyahan siya sa pakikitungo sa pagbukas ng pinto para sa kanya. Nakaugalian na niyang umupo. Napangiti ang binata at idiniin ang kamay sa bubong ng sasakyan para pigilan ang pagtama ni Victoria sa ulo nito. Mukha namang normal ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Jordan na nang ipasok ni Victoria ang isang paa sa kotse at itinaas ang kabilang binti, halatang ilang beses nang tumitig ang batang driver sa mga binti ni Victoria. Medyo hindi nasisiyahan si Jordan. Tanong niya, Audrey, saan mo nahanap ang chauffeur ni Victoria? Parang hindi siya honest guy. Si Victoria ay isang magandang presidente ng isang kumpanya at bihira ang mga babaeng tulad niya. Karamihan sa mga tao ay tiyak na gagawa ng double take sa kanya. Dahil nagkaroon siya ng magandang kasintahan, matagal nang inihanda ni Jordan ang kanyang sarili sa mga ganitong pangyayari. Gayunpaman, hinamak ni Jordan ang masamang tingin sa mga mata ng batang driver. Sabi ni Audrey, I think kamag-anak siya ng isa sa mga deputy manager. Well, tulad ng alam mo, karaniwan para sa mga tao na humila ng mga koneksyon na incorporate. Kung hindi mo siya gusto, okay lang, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Victoria na may balak siyang tanggalin sa trabaho? Tumango si Jordan. Tila nadiskubre na ni Victoria ang kahalayan ng binata na ito, kaya hindi na niya ito kailangang alalahanin.
Sumakay si Victoria sa kotse at bumalik sa driver's seat ang batang driver na tinawag na Tim. Sa sandaling nagsimula siyang magmaneho, sinimulan niyang ipakita kay Victoria ang kanyang pag-aalala. Miss Clark, bakit ang aga mong lumabas? Kumusta ang kainan kasama si Miss Audrey? Balita ko andito din boyfriend mo, siya ba yung naka-white long-sleeved shirt? Ano ang trabaho niya? Binomba siya ni Tim ng mga tanong. Hindi napansin ni Victoria na kanina pa pala siya sinilip ni Tim. Gusto lang niya itong tanggalin dahil pakiramdam niya ay masyado itong madaldal. Malamig na sabi ni Victoria, focus on driving, huwag ka ng maraming tanong. Alam niyang kamag-anak si Tim ni Arnold, ang deputy president ng kumpanya, kaya hindi niya intensyon na tanggalin si Tim dahil sa 2 taong pagkakaibigan nila ni Arnold. Gayunpaman, si Tim ay talagang nagsasalita ng masyadong maraming bilang siya ay dumadagundong sa bawat solong araw. Kaya naman, nadama ni Victoria na kailangan niyang maghanap ng oras para tanggalin siya. Pagkaalis ng sasakyan ni Victoria ay lumabas din sina Jordan at Audrey. Si Audrey ay mag-isang nagmaneho dito. Bagamat siya ang amo, siya ay nasa ibang bansa at bihirang magkaroon ng pagkakataong magmaneho sa bansa, kaya hindi siya kumuha ng driver. Inihatid ni Audrey ang Jordan sa mga suburb ng New York City. Nobyembre noon at bumaba ang temperatura, kaya karamihan sa mga tao ay nagsimula ng magsuot ng Amerikana. Naalala ni Jordan na noong huli silang magkita ay nakaskirt ang babae sa cave. Iniisip niya kung ano ang suot niya ngayon. Itinulak niya ang pinto ng cave at nakita niya sa isang sulyap ang babae na ang kagandahan ay maihahalin tulad sa kay Hailey. Nakasuot siya ng mahabang hoodie dress na nasa bulsa ang 2 kamay at ngayon ay nakangiti sa batang babae na nakatayo sa sopa. Dahil wala siyang suot na pantalon o palda sa ilalim, dapat ay naka-shorts siya, maliban sa natatakpan ito ng kanyang mahabang hoodie. So, sa malayo, parang naka-hoodie lang siya. Sa isang malaking lungsod tulad ng New York, maraming magagandang babae ang may posibilidad na hubad ang kanilang mahabang binti kahit nasa lamig sa panahon ng taglamig. Hi! Nagkusa si Jordan na batiin ang magandang babaeng ito. Hi! Nakilala rin ng babae si Jordan at sinulyapan si Audrey na nasa tabi niya. Nang makita ni Audrey ang babae ay lihim siyang nagulat. Siya ay talagang napakarilad. Nandito ka ba para kumuha ng isang bagay? Tanong ng magandang babae. Umiling si Jordan at sinabing, nandito tayo para magkape. Oh! Tumango ang magandang babae at pagkatapos ay sinabi sa kanyang anak na babae, baby, masunurin maupo dito habang nagtitimpla ako ng kape, okay? Masunurin namang tumango ang munting paslit sa kananatiling nakatitig kina Jordan at Audrey. Matapos magtimpla ng kape ang magandang babae, nagkusa si Audrey na puntahan ang batang babae. Pinaglaruan niya siya at nagtanong, maaari ko ba siyang buhatin? Sa pag-akalang ang batang babae ay anak ni Jamie at kanyang pamangkin, tiyak na gustong buhatin siya ni Audrey. Bago pumayag ang magandang babae, nagkusa na si Audrey na sunduin siya. Sumang-ayon ang magandang babae nang makitang hindi umiyak ang batang babae. Matapos makita ang batang babae, si Jordan ay napuno din ng magiliw na damdamin at sinabi niya, gusto ko rin siyang buhatin. Hindi. Agad na pinabulaanan ng magandang babae, paumanhin, sir, medyo natatakot siya sa mga lalaking estranghero. Oh Hindi na muling inabot ni Jordan at sa halip ay tumingin sa mga mata ng batang babae. Halatang hindi siya natatakot sa kanya at sa halip ay parang gusto pa niya ito. Tumingin si Jordan sa cave at nagtanong, lagi bang tahimik dito? Kahit medyo malayo, maganda ang kapaligiran dito. Dapat mas masikip dito. Sagot ng magandang babae, siguro kasi mahal ang presyo ng mga items sa menu ko. Ano ang gusto ninyong inumin na 2? Kukuha ako ng matcha latte. Vanilla latte para sa akin. Sunod-sunod na sabi ni na Audrey at Jordan. Tinanong ni Jordan, magkano yon? Sumagot ang magandang babae, $30. Ang $15 sa isang tasa ay talagang medyo mahal. Nadama ni Jordan na ang babaeng ito ay nagpapatakbo ng kanyang calf para sa kasiyahan sa halip na magpatakbo ng isang maayos na negosyo upang kumita ng pera. Hindi nagtagal, ang parehong latte ay handa na at dinala ito ng magandang babae sa mesa. Sabi niya, salamat sa pagtulong mo sa akin sa pag-aalaga sa anak ko. Mukhang gusto niya kayo ng sobra. Nakangiting sabi ni Audrey, well, we're a family after all. Awkward na umubo si Jordan. Nataranta ang magandang babae.
Anong ibig mong sabihin? Aalis na sana ng bansa si Audrey kaya dumiretso siya sa punto. Hindi na namin itatago sa'yo. Kapatid natin si Jemmy. Ikaw dapat ang manliligaw ni Jemmy, di ba? Anak ba niya ang babaeng ito? Seryoso, bakit kanya iniwan sa New York City? O ayaw mong pumunta sa England? Nakapagtataka, sumagot ang magandang babae, you have misunderstood. Kilala ko si Jemmy, ngunit hindi ko siya lalaki, at hindi niya ito anak. Siya at ako ay ordinaryong magkaibigan lang. Ordinaryong kaibigan. Natigilan sa kinatatayuan sina Jordan at Audrey, nakaramdam ng sobrang awkward sa pag-aakalang siya ang kanilang magiging hipag. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ang manliligaw ni Jemmy? Medyo galit na tumingin ang magandang babae kay Audrey at nagtanong. Kinakabahang napalunok si Jordan ng laway, patuloy na hinihimas ang hintuturo gamit ang hinlalaki. Naisip niya, Audrey, dapat loyal ka at hindi ako pinagtaksilan. Sa pagtataka niya, itinaas ni Audrey ang kamay niya at tinuro si Jordan. Siya. Itinuro ni Audrey si Jordan habang sabi niya sa unang pagkakataon na nakita kanya, sigurado siya na ikaw ang manliligaw ni Jemmy at sinabi niya na ang batang ito ay tiyak na pamangkin namin. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan si Jordan at talagang gustong humanap ng isang butas sa lupa na mahuluyan. Audrey, ang bisyo mo para ilantad ako. Galit si Jordan. Hindi ko dapat siya dinala. Kung kaharap niya ang isang karaniwang babae, hindi masyadong nahihiya si Jordan, ngunit gusto niya ang mga magagandang babae, kaya madalas siyang umaasa na hindi niya gagawin ang anumang magagandang babae na hindi maintindihan ang anuman. Awkward na tinignan ni Jordan ang magandang babae, nalilito kung ano ang sasabihin. Tumingin ang magandang babae kay Jordan, kumunot ang noo, at nagtanong, bakit sa tingin mo ako ang babae ng kapatid mo? Napahiya si Jordan. Ano ang masasabi niya bilang tugon? Masyado ka kasing maganda, ikaw yung tipong gusto ng kapatid ko. Sorry sa hindi pagkakaintindihan. Taimtim na humingi ng tawad si Jordan. Nagkibit balikat ang magandang babae at hindi ito pinapansin. Pagkaubos ng kape nila Jordan at Audrey ay lumabas na ng cave. Habang tinatamasa ang malamig na simoy ng hangin, nagtaka si Jordan, kakaiba. Dahil hindi babae ni second brother ang babaeng ito, bakit niya iniwan ang susi dito para kunin ko? Ngumiti si Audrey at sinabing, sa tingin ko ang babaeng ito ay maaaring regalo na iniwan sa iyo ni Jemmy, tulad ni Hailey sa Orlando. Hindi nakaimik si Jordan. Hindi pwede. Kahit naman talaga, hindi naman niya ako dapat iset up sa babaeng may asawa at anak, di ba? Sabi ni Audrey, anong masama dun? Hindi ba kayo nakakaakit ng mga ganyang babae? Sabi ni Jordan na inosente ang mukha, you can't assume all men are same. Hindi ko siya type. At saka, may Victoria ako, at hindi ako may in love sa ibang babae kahit gaano pa sila kaganda. Ngumiti si Audrey at sinabing, Jordan, talagang faithful at devoted ka, unlike dad. Sana ganoon din si Victoria sa'yo at hindi ka pababayaan. Ibinigay ni Audrey ang posisyon ng presidente ng Perry Express kay Victoria. Si Victoria ay naging presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon. Bigla, iginawad sa kanya ang titulong Most Beautiful President of New York City, na kumalat na parang apoy sa bilog ng negosyo. Nang gabing iyon, nagpasa si Jordan ng isang bote ng champagne para ipagdiwang kasama si Victoria. Binabati kita, Victoria, sa pagiging presidente ng isang nakalistang kumpanya na may bilyon-bilyong asset. Hawak ang champagne, binati ni Jordan si Victoria. Mula nang isuko ni Victoria ang posisyon bilang presidente ng Ace Corporation para sa Jordan, nangako si Jordan na sisiguraduhin niyang makukuha ni Victoria ang lahat ng nararapat para sa kanya at higit pa. Dahil tinalikuran niya ang posisyon ng presidente ng Ace Corporation, na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar, babayaran siya ni Jordan ng Perry Express, na nagkakahalaga ng 12 ng bilyon. Ngayon, sa wakas ay natupad niya ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi alam ni Victoria na ito ang lahat ng kaayusan ni Jordan. Sa katunayan, naisipan din ni Jordan na maglinis at sabihin kay Victoria ang totoong sitwasyon niya. Dahil buntis si Hailey at ilang buwan ng manganganak, maaaring may mangyari sa sanggol kung masyado siyang nabalisa. Sa kabilang banda, gusto rin niyang makita kung minamaliit siya ni Victoria matapos mapromote at maging presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng ilang dosenang bilyon. Kapag mas marami siyang tukso, mananatili ba siyang tapat sa kanyang puso at patuloy na mapanatili ang kanilang relasyon?
Pagkatapos ng lahat, ang pagiging presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng ilang dosenang bilyon ay halos nangangahulugan ng pagkakaroon ng anumang gusto niya sa bansa. Ang mga bilyonaryo tulad ni Russell at ilang sikat na celebrity na mga young hunks ay dadag sa lahat sa kanya. Maaari siyang magkaroon ng sinumang lalaki na gusto niya. Ito ay tulad ng kung paano ang ilang mga lalaki ay madalas na manloloko pagkatapos nilang yumaman dahil lang sa napakaraming tukso. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay hindi maaaring manatiling tapat at sa gayon, ay hindi angkop para sa pagiging kasosyo habang buhay. Kung mahal mo ang isang tao, dapat mong tanggihan ang lahat ng hindi maliwanag na relasyon para sa kanya. Salamat. Nakipagsalamin si Victoria kay Jordan at nakaramdam din ng emosyon. Parang nasa panaginip ako ngayon. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas, tinanggihan pa rin ako saan man sa New York City, at hindi man lang ako makahanap ng trabaho. Ngunit ngayon, ako talaga ang naging presidente ng Perry Express. Bagamat si Victoria na ngayon ang presidente, hindi siya isang makabuluhang shareholder ng kumpanya na nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Audrey. Gayunpaman, binigyan ni Audrey si Victoria ng maraming otoridad. Biglang sinabi ni Victoria, "Jordan, gusto mo bang pumunta sa kumpanya para tulungan ako?" Naman, kasama ang ano? Tanong ni Jordan. Siya ay isang miyembro ng Perry Express sa unang lugar at siya rin ang kumokontrol sa lahat sa likod ng mga eksena. Si Jordan din ang nagtakda ng direksyon ng pag-unlad ng Perry Express. Sinabi ni Victoria, "Gusto kong ikaw ang maging pinuno ng aming departamento ng pagsasanay. Napakaraming bansa na ang napuntahan mo at bihasa ka sa maraming wika. Maaari mong sanayin ang mga dayuhang babaeng ito na aming na-recruit." "Sige, salamat, ma'am, magsisikap ako." Nakangiting sabi ni Jordan. Tinapik ni Victoria ang mataas na nose bridge ni Jordan at nagbiro, "Gawin mong mabuti, kung hindi, tatanggalin kita." Sa pagbanggit nito, biglang nagtanong si Jordan, "Ang batang trooper na si Tim ba ay iyong trooper ngayon?" Umiling si Victoria. Umiling si Victoria, "Hindi, pinaalis ko siya ngayon dahil masyado siyang nagsasalita. Kung hindi dahil kay Arnold, matagal ko na siyang tinanggal. Pagkatapos ko siyang paalisin, talagang nagalit siya, at pumunta pa nga siya sa opisina ko para mga tuwiran sa akin." Nag-aalala si Jordan. Walang nangyari, tama. Ang mga kabataan sa pangkalahatan ay mas mapusok sa mga araw na ito. Natakot si Jordan na maging marahas si Tim pagkatapos matanggal sa trabaho. Sabi ni Victoria, may sinabi lang siya, at hindi nagtagal ay kinalagkad siya ni Arnold. "Nakahanap ako ng isa pang babaeng trooper. Hulaan mo kung sino." Naguguluhan si Jordan. "Kilala ko ba siya?" Tumango si Victoria. Biglang umiti si Jordan at nagtanong, "Si Ashley Rose ba?" Napangiti si Victoria. "Ito nga. Hiniling ko sa kanya na lumipad mula sa Orlando. Nasanay na ako sa kanya dahil nagtrabaho siya sa akin ng ilang taon." Tumango si Jordan, nakakaramdam ng kagaanan dahil alam niyang mananatili si Ashley sa tabi ni Victoria sa hinaharap. "Tama, honey, pupunta ako sa isang business trip sa Ray, at mga 1 linggo ako doon. Kailangan mong mag-isa." Nakangiting sabi ni Victoria. Alam ni Jordan na nagpasya na ang Perry Express na ipadala ang mga babaeng Ukrainian sa Ray. Tinanong ni Jordan, sasama ba si Ashley? Umiling si Victoria at sinabing, "Kakasali pa lang ni Ashley sa amin at hindi pa tapos ang induction procedures. Pupunta ako kay Arnold bukas." Nataranta si Jordan. "Bakit parang palagi kang kasama sa mga business trip ni Arnold Decker? Hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? May bagay ba siya sa'yo? Kaya ba sinasadya kanyang kasama sa bawat business trip?" Tumigil sandali si Victoria at sumagot. Nangako si Victoria kay Jordan na wala siyang itatago sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na sasabihin niya kay Jordan ang lahat. She had been keeping mum that Arnold has a crush on her, pero hindi niya ito sinasadyang itago kay Jordan. Ayaw lang niyang magalit pa siya. Napakaraming lalaki ang humahanga kay Victoria, at ang mga lalaking nakapaligid sa kanya, maging matagumpay man ito o hindi, ay talagang lahat ay umiibig sa kanya. Kung sasabihin ni Victoria kay Jordan ang tungkol sa bawat lalaking may crush sa kanya, araw-araw siyang maiinis. Kaya naman, hindi kailanman binanggit ni Victoria na gusto siya ni Arnold. Gayunpaman, dahil napansin ito ni Jordan at nagkusa na magtanong tungkol dito, natural na hindi ito itatanggi ni Victoria. Kung ito ay isang mapagkunwari na babae tulad ni Hailey, malamang nasasabihin niya, "Oh, honey,
paano ito magiging posible? Nag-o-overthink ka? Ordinaryong kasamahan lang kami. Mataimtim na ipinaliwanag ni Victoria kay Jordan, nagtapat nga siya ng pagmamahal niya sa akin noon, pero tinanggihan ko siya ng diretsyo at sinabi sa kanya na imposible sa pagitan namin. Ayaw ko rin siyang makatrabaho, pero ilang taon na siya sa Perry Express, kaya veterano na siya. Bagamat ako na ngayon ang presidente, natatakot ako na hindi ko siya basta-basta masibak. Honey, hindi ka ba komportable sa pagpunta ko sa isang business trip kasama si Arnold? Tumawa si Jordan at hinaplos ang buhok ni Victoria. Siyempre hindi. May tiwala ako sa'yo. Parang hindi ko pa nakita ang matandang iyon, si Arnold. Matanda na siya at nakakahiya. Kung gusto mo talagang makipag-date sa isang mas matandang lalaki, mas pipiliin mo si Russell at hindi si Arnold. Tanging ang mga lalaking tulad ni Russell ang makakapagparamdam kay Jordan ng pananakot. Si Arnold ay hindi karapat-dapat. Sinusubukan din ni Russell na ituloy muli si Victoria, ngunit si Arnold ay hindi katugma sa kanya sa anumang paraan. Kaya, kung gusto ni Victoria na makipag-date sa isang matandang may mataas na estado at pera, si Russell ang pipiliin niya at hindi si Arnold. Umiti din si Victoria at sinabing, "Salamat sa pagtitiwala sa akin, honey." Ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay ang pagtitiwala, lalo na para sa mga mag-asawa na madalas nahiwalay sa isa't isa. Siyempre, hindi maikakaila na maraming mag-asawa ang haharap sa problema kapag nasa long-distance relationship sila. Sa makatuwid, ang isang makatwirang antas ng pagbabantay ay kailangan pa rin. Kaya lang, lumipas ang 2 araw. Sa hapong ito, sinasanay ni Jordan ang isang grupo ng mga batang babae mula sa Albania sa isang gusali ng opisina. Ang Albania ay isang maliit na bansa sa Europa. Maraming magagandang babae sa bansang ito, at lahat sila ay may mahabang binti. Ang ilan sa kanila ay gumagamit pa rin ng iPhone 4, at ang ilan ay nalaman pa ang pagkakaroon ng TikTok pagkatapos lamang dumating sa VIA. Magaganda sila, ngunit marami ang walang sapat na kondisyon sa pamumuhay. Hindi sila materyalistiko at handang magpakasal sa mga lalaking walang pangalan. Hindi tulad ng maraming kababaihan sa VIA, hindi nila inaasahan na ang isang lalaki ay nagmamay-ari ng kotse at bahay bago hilingin ang kanilang kamay sa kasal. Habang pinangangasiwaan ni Jordan ang training, bigla siyang nakatanggap ng text message. Ito ay mula sa numero ng isang estranghero. Nabasa nito. "Ikaw ang boyfriend ni Victoria Clark, ang presidente ng Perry Express, di ba? Hehe, ngayon ko lang nakita ang girlfriend mo na nag-check-in sa isang kwarto kasama ang ibang lalaki. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tawagan si Victoria Clark." Matapos basahin ni Jordan ang text message ay agad siyang nadismaya. Damn it, sinong bastos ang nagpadala nito? Baka si Kaden Huxley. Hindi maniniwala si Jordan sa nilalaman sa text message, ngunit hindi niya natatandaang nakasakit ng sinuman sa New York City. Ngayon, 2 na lang ang lalaking naiinggit at sama ng loob kay Jordan. Ang isa ay si Kaden at ang isa ay si Russell. Bilang isang multibilyonere na nasa edad 50s, hinding-hindi gagawa si Russell ng ganoong bagay na parang bata. Malamang na si Kaden yon, ngunit nangako si Kaden na pansamantalang makikipagpayapaan kay Jordan at hindi na siya guluhin ni Victoria. Ginagawa ba ito ni Kaden Huxley upang magalit sa akin dahil ang Breezy Express ay labis na pinigilan ng Perry Express kamakailan lamang? Posible, pero base sa pagkakaintindi ni Jordan kay Kaden, pakiramdam niya ay hindi ito gagawin ni Kaden. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, baka tumpak ang impormasyong ito. Oras ng opisina noon. Unang nagpadala ng text si Jordan kay Victoria. "Anong ginagawa mo?" "Nasa dahil pa si Victoria. Noong nag-video call silang dalawa kahapon, sinabi niyang may 2 araw pa bago siya makabalik. 5 minuto na ang lumipas pero wala pa ring reply." Medyo nababalisa na si Jordan. Walang lalaking mananatiling kalmado pagkatapos makatanggap ng ganoong text. Lumipas ang 10 minuto, hindi pa rin sumasagot si Victoria. Nagpanik si Jordan. Hindi niya napigilan at nakaramdam siya ng matinding pagnanasang tumawag para kumpirmahin. Hindi kaagad siya na video call ni Jordan dahil nasa office hours pa yon, baka magmukha siyang bastos kung nasa kalagitnaan siya ng meeting sa isang napakahalagang business partner. Ilang beses tumunog ang telepono at sa wakas ay sinagot ni Victoria. Tuwang-tuwa si Jordan. Hanggat sinagot ni Victoria ang telepono, ito ay magpapatunay na ang nilalaman ng text message ay hindi totoo.
Hello, honey, anong problema? Hingal na hingal si Victoria habang nagsasalita. Agad na nagkaroon ng masamang kutob si Jordan. Pwede bang? Oh, Victoria, ano ginagawa mo? Bakit humihinal ka? Tanong ni Jordan. Sumagot si Victoria, tumatakbo ako sa treadmill ng napakabilis. Itinapat ni Jordan ang telepono sa kanyang tenga at pinakinggan ng mabuti ang ingay sa background sa kabilang linya. May medyo maindayog na ingay, ngunit mahirap sabihin kung narinig ang kanyang mga yabag habang tumatakbo siya. Alam ni Jordan na si Victoria ay isang fitness lover. Siya ay isang 30 taong gulang na babae, at imposible para sa kanya na mapanatili ang gayong magandang figura ng hindi regular na nag-ehersisyo. Simula nang makipag-date siya kay Jordan, naging regular na ang pag-ehersisyo ni Victoria. Ayos lang ako. Tinawag lang kita kasi miss na kita. Ituloy mo ang iyong pagtakbo. Mag-chat tayo mamayang gabi. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Jordan. Pero, nang ibababa na niya ang telepono, narinig niya ang biglaang sigaw ni Victoria sa kabilang linya. Bulalas ni Victoria, Arnold Decker, ano ang ginagawa mo? Hello? Victoria, anong nangyari? Mabilis na tanong ni Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tawag ay biglang na-disconnecta. Nakabit siya. Bakit? Ang mukha ni Jordan ay namutla at nagtatampo dahil mayroon siyang masamang kutob. Si Victoria at Arnold ba talaga? Mukhang walang sense yun. Bakit gagawin yon ni Victoria? Si Arnold ay mas mababa kay Russell sa bawat aspeto. Gusto man ni Victoria na iwan si Jordan para sa isang mas matanda at mature na lalaki, si Russell ang dapat niyang piliin. Sa sandaling ito, biglang nag-text si Hailey kay Jordan. Jordan, anong ginagawa mo ngayon? Balita ko may business trip si Victoria, ha? Gusto mo bang uminom ng kape? Nang makita ni Jordan ang pangalan ni Hailey, natakot siya. Pwede bang na sinabi ni Hailey kay Victoria ang nangyari sa amin noong gabing iyon, kaya naghiganti sa akin si Victoria? Hindi akalain ni Jordan na lolokohin siya ni Victoria kay Arnold noong una. Gayunpaman, ang pag-iisip ng maling ginawa niya sa kanya noong nakaraan ay medyo nakaramdam siya ng pagkakasala. Likas sa tao ang maging mapaghiganti at mapaghiganti. Sina Jordan at Hailey ay hindi sinasadyang naghalikan noon dahil gusto ni Hailey na maghiganti kay Kaiden. Kung talagang sinabi ni Hailey kay Victoria ang tungkol dito, baka hindi makipaghiwalay si Victoria kay Jordan, pero siguradong magagalit siya. Sa isang saglit na galit, kasabay ng walang humpay na panggigipit kay Arnold, baka maghiganti talaga si Victoria kay Jordan. Lumubog ang puso ni Jordan at labis siyang nalungkot. Kung alam lang niya noon, sana naging tapat siya kay Victoria at inamin niya ang pagkakamali niya. Kung si Victoria ay sumiping kay Arnold para maghiganti kay Jordan, hindi niya malalaman kung paano ipagpapatuloy ang pakikipagrelasyon sa kanya. Balisa talaga si Jordan, kaya dali-dali niyang tinawagan si Victoria. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Hindi makalusot ang tawag. Malayo si Victoria sa day, kaya walang paraan para magpakita si Jordan sa harapan niya ngayon. Sasakay man siya ng eroplano doon ngayon, tapos na ang lahat sa oras na umabot siya kung talagang gusto ni Victoria na gawin ang gawa kasama si Arnold. Hinampas ni Jordan ang pader sa sobrang sama ng loob. Talagang kinasusuklaman niya ang pakiramdam na walang kapangyarihan. Naalala niya tuloy ang tunog ni Victoria sa phone call nila kanina. Habang pinag-iisipan niya, parang voice recording ni Hailey at Tyler na email sa kanya noon. Baka ipagtaksilan na naman ako ng girlfriend ko. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Kung hindi niya nalaman ang totoo ngayon, baka hindi na talaga siya maniniwala kay Victoria kapag bumalik ito at nagpaliwanag sa kanya. Kapag nagkaroon na sila ng pagdududa, mahihirapang magtagal ang kanilang relasyon. Kaya naman, agad na tinawagan ni Jordan si Butler Frank at nagtanong, Butler Frank, mayroon bang malakas na koneksyon ang pamilya natin sa day? Ngumiti si Butler Frank at sinabing, syempre ginagawa namin. Mr. Jordan, ano ang gusto mong gawin? Huwag mag-atubiling ipaalam sa akin at tutulungan kitang mag-ayos. Gustong malaman ni Jordan kung ano ang ginagawa ni Victoria sa sandaling ito. Gumagawa lang ng ligaw na hula si Jordan tungkol sa panloloko sa kanya ni Victoria kay Arnold. Pakiramdam niya ay dapat pa rin niyang piliin na magtiwala sa kanyang kasintahan bago kumpirmahin ang anuman. Kung pinagkakatiwalaan niya siya, dapat siyang maniwala na tumatakbo nga siya sa gilingang pinepedalan.
Kung ganoon, sa sandaling ito, dapat nasa Yewil si Victoria sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa Day. Sabi ni Jordan, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa Yewil sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa Day ngayon. Mas maganda kung pwede mo akong padalhan ng video. Roger. Makalipas ang 5 minuto. Biglang nabasag ang salamin ng elite sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa A. Bang! Maraming tao na nag-ehersisyo ang nataranta at nagsisigawan dahil nalilito sila sa kanilang gagawin. Pagkatapos, isang Falcon 8 drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $40,000 ang lumipad mula sa butas sa bintana. Nilagyan ng drone ng Panasonic Lumix camera na partikular para sa pag-record ng video, pati na rin ang FLIR 2640 thermal camera. Mabagal na lumipad ang drone para kunan ang lahat ng tao na nasa sahig na ito. Sa sandaling ito, makikita ni Jordan ang mga larawang nakunan ng drone sa real time. Sa kanyang cellphone, nakita ni Jordan na nasa tabi ng treadmill si Victoria, nakasuot ng masikip na kasuotang pang-sports na nagpatingkad sa kanyang napakahusay na figura. Nakabihis na siya ng buo. Nasa tabi rin niya si Arnold at nakasuot ng Nike sportswear. Dahil sa biglaang pagkabasag ng salamin at pagdating ng drone, natakot siya kaya napasquat siya sa isang sulok. Okay, pwede ka nang umalis. Sabi ni Jordan sa lalaki sa Ray na hindi pa nakikilala. Mr. Jordan. Matapos sumagot ang tao, mabilis na umatras ang drone. Sa Grand Hyatt Hotel, dahan-dahang naglakad si Arnold mula sa kanto matapos makitang lumipad na ang drone. Nagmura siya, ang bastos na hotel na ito ay may napakasamang seguridad. Magrereklamo ako. Victoria, okay ka lang? Hinawakan ni Arnold ang braso ni Victoria para ipakita ang kanyang pag-aalala. Tinulak ni Victoria si Arnold at sinabing, salamat sa pag-aalala mo. Hanggat hindi mo ako sinasadya, I think I'll be fine. Talagang tumatakbo si Victoria sa treadmill habang kausap si Jordan sa telepono kanina lang. Biglang sumugod si Arnold sa kanya habang ginagawa niya yon dahilan para mapasigaw siya. Kaagad pagkatapos, naputol ang signal dito. Tiningnan ni Victoria ang kanyang cellphone na tila na ibalik na ang signal kaya agad niyang tinawagan si Jordan. Mabilis na sinagot ni Jordan ang telepono. Hoy, darling, nakangiting sabi ni Jordan na sobrang saya dahil kinumpirma niya na hindi siya niloko ni Victoria. Ang lahat ay isang maling alarma. Ang huling 10 minuto o higit pa ay parang isang taon para kay Jordan. Dahilan, mahal na mahal talaga ni Jordan si Victoria at nasa honeymoon period na sila ng kanilang relasyon. Kung talagang pinili ni Victoria na maghiganti sa kanya minsan, hindi alam ni Jordan ang gagawin. Hindi na niya kayang makipaghiwalay na lang dito nang hindi naapektuhan. Sabi ni Victoria, Jordan, mahina ang signal kanina at naputol ang tawag. Hindi mo naman hinayaang tumakbo ang imahinasyon mo ngayon lang, di ba? Sabi ni Jordan, hindi naman. Ano kaya ang naisip ko? Hindi naman siguro kita napagkamalan ni Arnold, di ba? Gayunpaman, sa tingin ko ay may mga disenyo si Arnold sa iyo at may masamang intensyon. Mag-iingat ka kapag kasama mo siya at huwag kang inom ng anumang ibibigay niya sa iyo. Alam ko. Mas mabuting mag-ingat kapag kasama mo siya. Pagkababa ng telepono, nagsimula ang galit ni Jordan. Damn it, how dare you fool me? Agad na ipinadala ni Jordan ang numero na kanyang na-text kay Pablo. Tulungan mo akong malaman ang may-ari ng numerong ito at kapag nagawa mo na, hulihin siya. Mabilis na sumagot si Pablo. Ito ay isang numero ng New York. Sa ngayon, ang personal na impormasyon, kabilang ang isang wastong at biometrics, ay sapilitan para sa pagbili o pag-activate ng SIM card. Kaya, hindi nagtagal ay nahanap ni Pablo kung sino ang taong iyon. 8:30 ng gabi. Sa isang abandonadong pabrika sa suburb ng New York City. Si Jordan ay nagmaneho doon sa Victoria's Porsche. Mr. Jordan! Mr. Jordan! Sunod-sunod na binati ni Pablo at ng kanyang mga kampon si Jordan. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Jordan. Sa loob, sagot ni Pablo. Pumasok si Jordan upang tingnan na pagtanto lamang na pamilyar ang mukha nito. Si Tim, ang batang trooper na dating nagtatrabaho kay Victoria. Ang pag-iisip ng kanyang hindi pagkakaunawaan kay Victoria at ang mga imahe sa kanyang isip kapag hinayaan niya ang kanyang imahinasyon ay lumipad sa galit. Smack! Bang! Lumapit si Jordan at sinampal si Tim bago muling sinipa.
Nagsuka ng dugo si Tim at lumuhod sa lupa para humingi ng awa. Sir! Sir, huwag mo akong patulan. Ewan ko sa'yo, dapat may hindi pagkakaintindihan. Please make things clear, baka maling tao ang tamaan mo. Isang beses lang nagkita sina Tim at Jordan, and strictly speaking, sa malayo lang sila nagkita. Hindi pa opisyal na ipinakilala ni Victoria ang dalawa sa isa't isa. Bukod dito, labis na natakot si Tim sa dominanteng at kahanga-hangang aura ni Jordan, kaya hindi niya nakilala na siya ang nobyo ni Victoria. Malamig na yumuko si Jordan, hinawakan si Tim sa kwelyo, at nagtanong, nahanap mo ang numero ng cellphone ko, pero hindi mo man lang alam kung ano ang hitsura ko. Numero ng cellphone. Naisip ni Tim sa kanyang sarili, kailan pa ako nag-imbestiga sa kanyang numero. Biglang tumingin si Tim kay Jordan nang may takot at nagtanong, ikaw ba ang magandang batang lalaki na inilalaan ni Victoria? Smack! Sa pagkakataong ito, bago pa man kumilos si Jordan, mabilis na lumapit si Pablo at binigyan ng sampal si Tim dahil sa pang-insulto kay Jordan. Punk, baka pagod ka na sa buhay. How dare you address Mr. Jordan that way? Sinigawan ni Pablo si Tim na may pamatay na aura sa mukha. Si Tim naman, sa sobrang takot ay naiihi sa pantalon. Noon lang niya napagtanto na si Jordan ay hindi isang magandang bata kundi isang boss-level figure. Pasensya na po, Ginoong Jordan. Hindi ko alam na big shot ka pala. Kung alam ko lang na napakalakas mo, hindi ako maglalakas loob na asarin ka. Isa. Duwag si Tim at mabilis siyang lumuhod para humingi ng tawad kay Jordan. Tumingin sa kanya si Jordan at nagtanong, base sa sinabi mo kung hindi ako big shot, at kung wala akong kasamang grupong ito ngayon, naglakas loob ka na bang asarin ako? Isa. Bang! Sinipa ulit siya ni Jordan. Ikaw ay isang hamak na nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Sa panahon ngayon, marami na ang mga hamak na tulad ni Tim sa lipunang ito na madalas nang aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Sinadya nilang kulitin at itakwil ang mga inaakala nilang pushovers. Kapag nalaman nila na ang kanilang mga biktima ay sinusuportahan ng mga maimpluwensyang tao, sila ay nagmamadaling sumipsip sa kanila. Labis na hinamak ni Jordan ang gayong mga tao. Maaaring kahit papaano ay may paggalang si Jordan kay Tim kung lumaban siya kay Jordan dahil sa puot. Si Tim ay isang duwag na mahina. Sabihin mo sa akin, bakit mo ipinadala sa akin ang mensaheng yon? Malungkot na tanong ni Jordan. Mabilis na inilipat ni Pablo ang isang upuan para maupuan ni Jordan, at marahas niyang sinabi kay Tim, Punk, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Kung magsisinungaling ka tungkol sa anumang bagay, sisiguraduhin kong hindi mo makikita ang araw bukas. Lumuhod sa harap ni Jordan, sinabi ni Tim, sasabihin ko sa'yo. 2 araw na ang nakalipas, 2 araw ang nakalipas, sa opisina ni Victoria sa Perry Express. Biglang tinulak ni Tim ang pinto at pumasok. Sinigawan niya si Victoria, Victoria Clark, bakit mo ako pinaalis? Sa anong dahilan mo ako pinapaalis? Ang driver, si Tim, ay napaka-agresibo at hindi ka panipaniwalang puno ng angst dahil siya ay natanggal sa trabaho. Sa kabilang banda, si Victoria ay nanatiling nakaupo na may dominanteng aura, hindi nalilito ni katiting. Kumpiyansa siya na kahit kumilos si Tim, kaya niyang talunin ito sa lupa sa loob ng 3 galaw. Dahil masyado kang nagsasalita. Tinitigan ng diretsyo ni Victoria si Tim at walang kwentang sinabi. Sa katunayan, siya ay itinuturing na medyo magalang, at ang kanyang pagiging magalang ay dahil lamang sa kamag-anak ni Arnold si Tim. Kaya naman, handa siyang sabihin iyon sa kanya. Gusto niyang ipaalam sa kanya ang dahilan para matutunan man lang nitong maging mas matalino at hindi inisin ang amo kapag nagtatrabaho ito sa hinaharap. Kung sino pa man siya, hindi magsasawang ipaliwanag ni Victoria ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa mga empleyadong tinanggal niya. Samantala, si Tim ay nakakaramdam pa rin ng matinding galit. So what kung masyado akong nagsasalita? Hindi ba't binigyan tayo ng Diyos ng mga bibig para magsalita? Ang mahalaga ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Hindi ba't pinapunta na kita sa iyong destinasyon sa tamang oras, tuwing lalabas ka? Victoria Clark, alam mo ba kung ano ang status ko? Ang pagiging super mo at pagbukas ng pinto para sa iyo ay nagpaparamdam na sa akin na agrabyado at minamaltrato. How dare you fire me? Sa sandaling magsalita si Tim nang walang galang, napasimangot si Victoria sa disgusto. Ngayon, ang tanging taong makapaghagis ng mga kahalayan sa harap ni Victoria ay si Jordan.
Sa mismong sandaling ito, sumugod si Arnold, hinawakan ang braso ni Tim, at hinila siya palayo habang kausap si Victoria. Paumanhin, Miss Clark, medyo impulsive si Tim. Mangyaring huwag isa puso. Ilalabas ko siya. Hinila ni Arnold si Tim hanggang sa parking lot sa basement floor ng office building. Galit na galit si Tim at sinabi niya kay Arnold, Tito Arnold, bakit mo ako hinila pababa? Dapat hayaan mo akong pagalitan ang asong Victoria na iyon ng mas matagal para mailabas ko ang aking pagkadismaya. Smack! Sinampal siya ni Arnold at galit na sinaway, bawal kang magmura kay Victoria. Napatakip ng mukha si Tim sa gulat, hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng tiyuhin. Naagrabyado siya sandali, at bigla siyang nagtanong, Tito, gusto mo ba si Victoria? Mabilis na tanggi ni Arnold, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumawa si Tim at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay tita ang tungkol dito. Pareho kaming lalaki, naiintindihan ko. Ang Victoria ay isang napakarilag na kagandahan na nakakaakit sa mga lalaki sa lahat ng edad. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Tama, natulog ka na ba sa kanya? Hindi naman itinanggi ni Arnold sa pagkakataong ito. Sa halip, sinabi niya may boyfriend na siya. Sabi ni Tim, so ano? Sa panahon ngayon, hindi na hadlang ang pagkakaroon ng boyfriend. Besides, pretty boy lang naman ang boyfriend niya. Umiling si Arnold at sinabing, ano ang silbi ng pagkakaroon ng pera? Si Victoria ay mayaman, at hindi siya murang babae na makikitulog sa isang tao at magkakaroon ng kanilang anak sa milyon-milyong dolyares. Talagang mahal ni Victoria ang binatang iyon. Tumawa si Tim at sinabing, sa mga araw na ito, isa sa mga hindi ko pinaniniwalaan ay ang tunay na pag-ibig. Uncle, may idea ako. Gumastos ng ilang libong dolyar at magpadala ng magandang babae para akitin ang magandang batang lalaki ni Victoria. Pagkatapos, ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa oras na yon, itatapon na siya ni Victoria at magkakaroon ka ng pagkakataon sa kanya. Nagsindi ng sigarilyo si Arnold at sinabing, sa tingin mo hindi ko pa nasusubukan. Gumastos ako ng halos 20 grand sa lahat ng uri ng babae at pinadala ko sila para makalapit sa Jordan. Gayunpaman, hindi man lang nilingon ni Jordan ang alinman sa kanila at tumanggi na ibigay sa kanila ang kanyang numero. Si Jordan ay may mataas na katayuan at pamantayan. Hindi niya gusto ang mga oddball na kinuha ni Arnold. Si Tim ay humihitit ng sigarilyo, nag-isip tungkol dito, at sinabing, dahil hindi ubra ang pang-akit kay Jordan, maaari tayong magsimula sa Victoria. Si Victoria ba ay isang fitness junkie na mahilig tumakbo sa treadmill? Tumango si Arnold at sinabing, madalas siyang tumatakbo sa treadmill sa mga huling business trip na magkasama kami. Minsan, magsasanay din siya ng yoga sa kanyang silid. Napaka-motivated niya. Tumawa si Tim at sinabi kay Arnold ang kanyang malisyosong ideya. Kung tinawagan ni Jordan si Victoria kapag tumatakbo siya sa treadmill at bigla mo siyang mapasigaw, gagawin ba niya? Tumawa si Arnold at hinawakan ang buhok ni Tim. Rascal, magtiwala ka na makaisip ka ng ganyang malikot na ideya. Magandang ideya, maaari ko munang hayaan si Jordan na hindi maintindihan si Victoria, at kapag naisip niyang niloko siya nito, maaaring hindi siya makipaghiwalay sa kanya. Ngunit, bilang isang lalaki, dapat siyang makaramdam ng labis na pagkabigo at dapat na nais niyang maghiganti. I'll then send those women to approach him. Iyon ay magpapataas ng mga pagkakataon na magtagumpay. Kapag nalaman ni Victoria na niloko siya ni Jordan, siguradong maghihiwalay sila. Parang scoring sa basketball. Hindi mo kailangang maghangad ng basket. Makaka-score ka kung tumama ang bola sa board. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang taktikang ito para makipaghiwalay ang punk na si Jordan kay Victoria. Sa abandonadong pabrika sa suburbs ng New York City. Ikinuwento ni Tim at pagkatapos ay sinabi, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Arnold ng pagpindot sa board para makascore. Gusto lang kitang magalit. Smack! Muli siyang sinampal ni Jordan na nakaramdam ng pagkainis kay Tim na nagpahirap kay Jordan sa loob ng 10 minutong iyon. Hindi ko akalain na ang bagay na ito ay isang plano ninyong dalawa ni Arnold. Bastos talaga kayo para lokohin ako ng ganito. Galit na galit si Jordan. Hindi niya hahayaan na lang. Ilabas mo ang iyong telepono, sabi ni Jordan kay Tim. Sir, ano pong gusto niyo sa cellphone ko? Hindi agad inilabas ni Tim. Binatukan siya ni Pablo at pinutol, dalhin mo rito gaya ng sinabi sa'yo.
Huwag ka ngang magsalita ng walang kwenta. Si Tim ay hindi isang malisyosong manloloko, ngunit siya ay may mabahong bibig at masyadong madaldal. Gayunpaman, pagdating sa masasamang tao tulad ni Pablo, ang isa ay kailangang bugbugin ng isang beses para sa kahit na salita ng walang kapararakan. Hindi na naglakas loob pa si Tim na maglabas ng kalokohan at nagmamadaling inilabas ang kanyang cellphone na magalang niyang iniabot kay Jordan. Password. Malamig na sabi ni Jordan. Natutunan ni Tim ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Ang password ay 455,667. Ano ang gusto mong gawin dito? Tumawa si Jordan at sumagot, ayaw mo ba akong pinaglalaruan? Hahayaan kitang matikman ng sarili mong gamot. Sinabi ni Jordan kay Pablo, kumuha ng isang lalaki na lumapit at kumuha ng matalik na larawan kasama si Tim, pagkatapos ay ipost ito sa Instagram. Napalunok ng laway si Tim at sinabing, pwede mo akong patayin, pero hindi mo ako pwedeng insultuhin, huwag kang bumangon sa anumang kalokohan. Gayunpaman, hindi siya lumaban para protektahan ang kanyang dignidad. Maayos na kumuha ng intimate photo na magkasama ang dalawa. Pagkatapos, na-post ito sa Instagram gamit ang account ni Tim. Lalabas na ako. Gusto ko ang mga lalaki. Walang na-block si Tim sa Instagram at marami siyang followers, kaya nagkagulo kaagad nang i-post niya ito. Alam ni Tim na tiyak na gagawa ng malaking bagay ang kanyang mga kaibigan dito. Hindi na siya madaling makakuha ng girlfriend. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamasamang kinahinatnan. Maya-maya, tumawag ang ama ni Tim. Kunin mo. Pinindot ni Jordan ang loudspeaker button at saka pinasagot si Tim sa tawag. Tatay. Agad na nagalit ang ama ni Tim. Hayop ka. Ano ang impyerno ng bagay na na-post sa Instagram? Bilisan mo at tanggalin mo bago pa makita ng mga kamag-anak at kaibigan natin. Ang ilan sa aking mga kasamahan ay mayroong iyong Instagram. Bilisan mo at tanggalin mo. Gustong magpaliwanag ni Tim sa kanyang ama, ngunit tumingala siya sa seryosong ekspresyon ni Jordan at hindi ito nangahas na gawin yon. Sabi niya, Tatay. Hindi ako naglalaro, totoo yan. I'm sorry, Dad, sorry, Mom T. Umiiyak si Tim habang nagsasalita. Sa kabilang dulo ng telepono, biglang nalagutan ng hininga ang ama ni Tim. Ikaw na hindi matapat na anak. Hindi na kita anak. Agad na tumawag ang ina ni Tim pagkababa ng kanyang ama. Anak. Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Wala ka bang girlfriend dati? Nay, ang mga girlfriend na nakausap ko sa iyo noon, puro kasinungalingan. I'm sorry, Mom, dahil pinahiya kita. Ang daming sinabi ni Tim, mas webe ang pananalita niya. Wala namang mawawala sa kanya at maipaliwanag na lang niya kapag nakauwi na siya. Pakiramdam niya ay hindi masyadong malupit ang paglapit ni Jordan dahil hindi naman siya nasaktan. Sabi ng ina ni Tim, pag-uusapan natin ito pagbalik mo. Gumugol ng oras sa iyong kasintahan at bigyang pansin ang kaligtasan. Pagkasabi niyon ay ibinaba na niya ang telepono. Hahahahan. Hindi napigilan ni Pablo at ng kanyang mga kampon ang humagalpak ng tawa. Sinabi ni Pablo kay Tim, anak, kailangan mong magpasalamat kay Mr. Jordan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo malalaman ang tunay mong pagkatao. Tinukso ng mga kampon ni Pablo, ang galing mo, buddy. Napaluha si Tim on the spot. Gayunpaman, hindi lang iyon. Isa pang tawag ang pumasok at tumulong si Pablo na pinindot ang sagot. Hello. Tim, halimaw ka. Ano bang problema mo? Ang tumatawag ay isang babae na tila nagkaroon ng relasyon kay Tim. Siyempre, gustong magpaliwanag ni Tim, ngunit nakita niya ang nakakatakot na titig sa mga mata ni na Jordan at Pablo. Wala siyang choice kundi sabihin, may problema nga ako, ano ba? Nagmura ang babae sa kabilang linya, Tim, nagsinungaling ka sa akin. Sobra ang pagsisinungaling sa asawa ko para sayo. Pumunta sa impyerno. Pagkasabi niyon ay ibinaba na niya ang telepono. Tumingin si Jordan kay Tim, sa pag-aakalang karapat-dapat siya rito, dahil may nakipag-date siya sa isang babaeng may asawa. Naku, kapag nalaman ng asawa niya, kukuha siya ng papatay sa akin. Parang wala ng pag-asa si Tim. Sa puntong ito, lumakad si Jordan at nagtanong, masaya bang makipaglaro sa iba? Umiyak si Tim at sinabing, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Ile. Sa kabutihang palad, si Jordan ay ang supling ng isang makapangyarihan, misteryosong pamilya.
Kung hindi, imposibleng matukoy ang sitwasyon na nasa loob ng 5 minuto ang kanyang kasintahan, na milya-milya ang layo. Gayunpaman, hindi niya kayang parusahan si Tim lamang. Kinailangan din niyang galitin si Arnold, ngunit sinisikap ni Arnold na gamitin ang pagkakataong ito para maghiwalay sina Jordan at Victoria. Kailangan kong paalisin si Arnold sa Victoria at Perry Express. Hindi alintana ni Jordan kung ilang taon nang nagtatrabaho si Arnold sa Perry Express at kung paano niya ginawa ang kanyang lakas ng loob para sa kumpanya. Ngayong si Jordan ang boss sa likod ng Perry Express, maaari niyang tanggalin ang sinumang gusto niya. Gayunpaman, tila napakadali ng parusa kung sisibakin na lang niya si Arnold. Biglang naisip ni Jordan ang mahiwagang locker ni Kayden sa golf course. Ito ang impormasyong narinig ni Jordan sa silid ng hotel ni Hailey sa Japan. Pagkabalik sa Via, pinadala niya si Pablo para tingnan ito. Gayunpaman, kahit na may membership, ang ilang lugar sa golf course na yon ay eksklusibo sa mga individual ng isang partikular na klase, kaya hindi man lang makalapit si Pablo. Natakot si Jordan na baka maalarma niya ang target kung gagawa siya ng mga puwersahang paraan. Sa halip ay maaari niyang gamitin si Hailey para makalapit sa locker na yon, ngunit ayaw niya itong yayain dahil sa tuwing magkikita silang dalawa, parang may mangyayaring mali. Ngayon, magagamit niya si Arnold para makalapit sa locker na yon. Kaya, muling naglakad si Jordan patungo kay Tim at sinabing, "Punk, makinig kang mabuti sa sinasabi ko sa iyo ngayon. Tawagan si Arnold mamaya, pero baka itanong niya muna kung bading ka o hindi. Sabihin mo lang na hindi ka at na ang boss mo, si Kayden Huxley, ang pinilit mong i-post ang larawang iyon sa Instagram dahil gusto kanyang asarin." Natigilan si Tim. "Ang aking boss, Kayden Huxley." Tumango si Jordan at sinabing, "Sabihin mo lang na pagkatapos mong tanggalin sa Perry Express, nagsimula kang magtrabaho bilang trooper ni Kayden sa Breezy Express. Sabihin mo sa kanya na pagkatapos malaman ni Kayden na nagtatrabaho ka noon sa Perry Express, patuloy kanyang binubuli at dinala ka sa bar para uminom. Gayunpaman, bagamat inaapi ka, narinig mo ang sikreto ni Kayden. Nalaman mo na mayroon siyang pribadong locker sa golf course sa Great Mountain Villas, kung saan maraming kumpidensyal na dokumento ng Breezy Express. Sabihin kay Arnold na kapag nakuha na niya ang mga dokumentong ito, mahaharap niya ang Breezy Express ng matinding suntok." Napakatalino ni Tim, kaya mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Jordan. "Naiintindihan?" "Tumawag ka," utos ni Jordan. Agad na tinawagan ni Tim si Arnold. Gaya ng inaasahan niya, ang unang sinabi ni Arnold ay, "Ano bang problema mo, anak? Gusto mo ba ng mga lalaki? Alam mo bang masisira ang mga magulang mo dahil dito? Bilisan mo at palitan mo." Tumawa si Tim at sinabing, "Tito, ayoko sa lalaki. Straight ako. Gustong paglaruan ako ng boss ko, kaya pinilit niya akong i-post iyon sa Instagram." "Ang boss mo? May bagong trabaho ka na naman. Wala ka bang planong umalis sa New York City sa loob ng ilang araw at pumunta sa ibang bansa ng ilang araw?" tanong ni Arnold. Sagot ni Tim, "Pumunta ako sa karibal mo, Breezy Express, kung saan ako nagtatrabaho ngayon bilang trooper." "Breezy Express?" Nagulat si Arnold. "Sino ang boss na gumawa ng kalokohan sa'yo?" "Kayden Huxley," sagot ni Tim. Sabi ni Arnold, "Kaya ang munting bastard na si Kayden. The last time he asked me to boycott Victoria, hindi ako sumunod. Hindi kaya sinasadya kanyang ipahiya dahil alam niyang kamag-anak mo ako?" Sumulyap si Tim kay Jordan, at matapos mahuli ang pahiwatig sa mga mata ni Jordan, agad itong sumagot. "Nabanggit ko lang na tiyuhin kita, at sinimulan niya akong ipahiya sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na uminom at magsuot ng mga damit na pambabae, na sinundan ng post na yon sa Instagram. Tito, tumawag lang ang mama ko, alam mo ba ang sinabi niya?" "Siya eh." Nagsimulang umiyak si Tim habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa puntong ito, sumimangot si Jordan at agad na tumigil si Tim sa kakadaldalan. "Ikaw na bastos ang bibig." Umiling si Jordan. Gayunpaman, tila natural si Tim sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Galit na saway ni Arnold, "Tama ang nanay mo. Concern lang siya sa'yo." Si Tim, isasama ka talaga niya kahit saan siya magpunta ngayon para mabuli ka niya. Samantalahin ang pagkakataon na obserbahan kung anong uri ng mga tao ang kanyang nakakasalamuha at humanap ng ilang ebidensya laban sa kanya. Matagal nang nais ni Arnold na mag-ayos ng isang tao na pumunta sa Breezy Express at gumawa si Tim para sa isang magandang pound.
Tuwang-tuwang sabi ni Tim, Tito Arnold, iyan mismo ang tawag ko sa'yo. Nabalitaan ko lang na mayroon siyang pribadong locker na naglalaman ng mga trade secret ng kanyang pamilya sa golf course ng Great Mountain Villas. Tito, kung makukuha mo ang mga gamit sa locker na yon, tiyak na matutulungan mo ang Perry Express na talunin ang Breezy Express. Baka ipromote ka ni Miss Audrey na maging presidente ng Perry Express. Hahaha. Maya-maya'y napawi ang malakas na tawa ni Tim nang makita niya sina Pablo at Jordan na mahigpit na kumikinang sa kanya. Hindi nakaimik si Jordan. Ang bastos na ito ay sobrang immersed sa papel. Napagplanuhan na niya na ang tiyuhin niya ang papalit kay Victoria bilang presidente matapos ang usaping ito. Nakakahiya na hindi siya artista. Locker. Anong locker? Sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang eksaktong sinabi nila. Seryosong tanong ni Arnold. Agad na bumulong si Tim, hindi ko masabi sa'yo. Papalapit na si Kaden. Tatawagan kita ulit mamaya. Hey, Mr. Kaden, papunta na ako dyan. Binaba ni Tim ang tawag. Pagkababa ng telepono, sinabi agad ni Tia kay Jordan, nagtanong si Uncle Arnold na hindi mo ako sinagot. Natakot akong ilabas ang pusa sa bag, kaya ibinaba ko ang tawag. Please wag kang magalit. Ngumiti si Jordan. Medyo matalino ang batang ito. Gayunpaman, ang mga taong may maliliwanag na wika ay karaniwang hindi mapagkakatiwalaan at hindi tapat. Sabi ni Jordan, sa susunod, ayusin ko na maging super ni Kaden Huxley. Mas mabuting sundin mo ang mga utos ko, kung hindi, ayusin kitang makasama ng isang hayop at hindi isang lalaki ang susunod. Nataranta agad si Tim. Talagang susundin kita, magtiwala ka sa akin. Hindi kailangang paniwalaan ni Jordan si Tim. Mas mabuti kung si Tim ay sumunod at kumilos ang kanyang sarili. Kung hindi, tuturuan lang niya ito ng leksyon. Dagdag pa ni Jordan, at saka, hindi mo naman kailangang magsinungaling sa pagsisinungaling mo kay Arnold. Kung tutuusin sa tono ng boses ng nanay mo, dapat ampunin ka. So, hindi mo tiyuhin si Arnold. Si Tim ay nagsimulang umiyak sa lupa matapos marinig ang kanyang mga salita. Makalipas ang 3 araw. Dumating si Jordan sa New York City International Airport para sunduin si Victoria. Sabay balik ni Victoria, at nang makita ni Jordan si Arnold, nakaramdam siya ng pagnanasang suntukin siya. Gayunpaman, hindi pa nalalampasan ni Arnold ang linya kasama si Victoria, at nakatulong pa rin siya sa Jordan. Sa kabilang banda, hindi alam ni Arnold na nahulog na pala siya sa bitag ni Jordan at naging sangla niya. Nang makita niya si Jordan, mayabang at mapagkunwari niyang tanong, "Oh, andito ka pala, Mr. Steele. Kumusta ang mga bagay-bagay sa departamento ng pagsasanay?"